May Pangga, Energy FM. Brad. May nakalabas. Teka lang. Pasok mo. Hindi kasha. Lalabas talaga. Hindi sa kaliwa. Ipaling mo sa kaliwa. Ayoko, masakit. Bakit paling sa kanan? Doon nasanay kasi sa kanan. Eh, di ba? Gano'n naman yun pag nasanay, di ba? Sa kanan, lagi nang gano'n. Yung buhok. Bakit? Wala yun, sa akin straight. Yung buhok din. Baboy mo. Salamat, Ay, ate. Kapangga, we are number 1. Ay, kung 6.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin, radyo, sabihin mo! Hindi ako mapatalo. Tenga! Hindi ako mapatalo. Kailangan ganun din kataas yun. Ganun din kataas yung energy ko. Kamusta ka? Okay naman ako, Papa Jackson. Ikaw ang kumusta? Kumusta Okay ka? naman. Oh, maayos. Payapa ang buhay. Wala. Oo nga, itong nagdaang linggo ay I would say payapa, no? Payapa at normal naman ang buhay ng natin. Ako, no? Gusto ko malaman kay Chico, bakit ilang araw na nakakaraan at hindi gaanong traffic sa paligid ng Ortigas? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, maraming kapulisan. Minsan nga gusto kong iuwi yung iba doon. Hindi. Ang dami. Simula nung Lunes, di bago nagmayo 1, Oh. ang daming kapulisan. Lalo na especially dito sa paligid ng Ortigas. Sabi ko, ay, yung mga kuyang pulis. Ang dami nga nila. Ang dami nila. Sobrang dami nila. Tapos naka-formation sila doon. No? Tapos may mga basta? Kasi Brad, kahapon, nasa bandang Green Hills ako, kahapon. At pwede kang umidlip sa gitna ng daan for 3 minutes walang dadaan. Sa Green Hills? Oh, kala mo mahal na araw. Kala mo Thursday siya. Yun, Thursday siya parang next to impossible yung ganyan, Green Hills. Oh, kahapon. Mga around alas 5 ng hapon. Well, Sabi ko na nagaganap. Baka pwede ulitin araw-araw tong gantong kaganapan. Pero sa bagay, no? Hindi, tama ka nga. Kung i-assess natin yung buong linggo, base na rin sa Sorry. yung palibhasa, meron ka dyan bagong gamit. Sorry na, umingay. O tapos, Yun nga, hindi siya ganun ka sikip yung hindi ganun kabigat yung trapiko. Kahit kanina, Biyernes. Kanina umaga. Hindi, di ba? Okay to in fairness. Sana laging ganito pag Biyernes na, di ba? Lalo pa pag nabuksan yung yung Skyway Extension, yung magdudugtong ng North tsaka South Luzon Expressway. Oo, hanip yun, no? Pero alam mo, iniisip ko yan, magkano kaya bayad? Kasi, di ba? Pero ako, daan pa rin ako doon, no? Hindi, kasi yung mga dadaan doon, I guess, yung mga, for example, kaya Chico, between rush hours, yung mga between 3:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, di ba? If you're coming from Laguna going to Bulacan, hindi mo na kailangan makihalo sa Maynila. Dadaan sa taas ka na. Doon na lang. Di ba? O bawas na. Kaya diba? nga. At saka, yung mga dumadaan lang sa Maynila, tumatagos lang. At saka bukod dyan, kasi yan yung malapit na yata matapos. Pero di ba hindi ko alam kung ongoing yung construction nito. Yung from south din, manggagaling, yung, ano ba to, tren ba to or tulay lang, yung tatagos ng, para skyway din siya na ibang phase. Tapos di ba highway naman may yan. exit ng pa-Ortigas. Alam ko may Ortigas Ortigas 1 and 2 yata. Tapos hanggang QC banda yata area or basta somewhere north na okay. Maganda to kasi 'di ba? Yep. At least hindi na lang EDSA yung bumabaybay ng paganon at C5. Yun lang naman dalawa lang naman yung main sa C5 din naman. C5, hindi, C5, EDSA, tapos Ross Boulevard. Ross Boulevard. Pero Tagos. syempre mas malayo yung Ross Boulevard, north na Harbor yun. So yun, tama para at least dumadami yung yung mga options natin ng mga daanan. Yes, oo. Maganda nga tong ganito. May mga bumabati si Kuya Chico, may mga sa Facebook. Kumain hello. ka naman daw. Sabi dito, si Kuya Chico nasa TV sa tanghali, sa radyo sa gabi. Go Kuya Jugs. Ano pa rin ba si Jugs sa showtime? Sabi dito, sira ulo itong mga to. Di nga ako yun. Pero malay nyo pag ako, no? Di ba? Pero hindi, alam mo iba yung feeling ko, hindi ako magiging comfortable sa TV. Talaga? Oo, feeling ko lang talaga. Kaya kahit yung mga halimbawa, 1 million per day. di sige. Sige. Comfortable ka na, no? Oo, siguro naman. Siguro naman. Alipin ng salapi, di ba? Pero, ayun lang, wala lang. Kaya nga, di ba, minsan, hindi naman sobrang dami, pero may mga iilan ng mga tawag sa TV na I turned down talaga kahit nung dati pa. Sabi nila, bakit? Ayoko
Ganun pa yung pag-asa. Irritable. Ayoko. Hindi ko kailangan. Kaya Jacob, mabanggit ko lang, meeting daw ng mga ADB executives ngayon sa, napanood ko nga sa dito sa... Kaya pala. Pero hindi pa rin eh. Hindi. Kasi nga, di ba, in preparation to to May 1. Di ba kaya nagpakalat ng mga kapulisan para inaano na nila, ina-anticipate na nila baka may mga rally and all. So, to control, yun eh. Pero, di ba, lumipas yung... Meron pa rin eh. Baka nga dahil dun sa ADB. Kasi doon talaga wear pa. Kasi di ba, baka may event kasi unusual yung traffic din. Doon sa part na yun, medyo nagka-clog ng konti sa gate dahil from EDSA, kakanan ako doon sa may Guadix Drive at nandun na yung gate ng ADB. Ayun, doon medyo nagtatagal ng konti. Itong mga kanina, kahapon. Ganun. Pero the rest, wala naman. Pero marami lang talagang nakakalat. Di ba? Ng mga kapulisan. Ay, hello po sa mga kapulisan natin na nasa lansangan ng Kamaynilaan ngayon. Nagta-traffic kayo dyan. Hello po sa inyo. Oo. At salamat sa inyong masigasig na serbisyo. Saka alam mo, na-realize ko pa Jackson, di ba nasanay kasi na mamang pulis. Hindi na pag nakita mo yung mga pulis, hindi na, parang ang off ng tawaging mamang pulis, parang, kaya? Di ba? Yan di ba, kuyang pulis na dapat kasi, di ba, mabata na kaya nila. Ako, alam mo, mas bata pa sa akin yung iba. Gusto ko suggest kay bagong PNP chief, Chief Albayalde. Kuhanan niya ng discount sa mga fitness center sa mga pulis. Oo, no? Halimbawa, pulis ka, di ba? Meron kang automatic na 50% discount sa Anytime Fitness. Di ba? Isa ng gobyernong deal yan. Oo, no? Tapos damay nyo na rin ako. Hindi ka pulis. Kahit na, gawa nilang paraan. Basta sasama. Ikaw yung hinuhuli ng pulis. Hindi ba? Magandang panukala yun. Di ba, imagine mo lahat ng pulis, di ba para sa Amerika, ang mga pulis sa kanilang presinto may sarili silang magandang gym. Gym. Hindi natin kaya yun, di discount na lang. Gano'n na lang. No? Pwede naman siguro yun. Diba? Market kagad yan no? Tama, no? Magandang idea yan. Okay, subsidize ng gobyerno. 1,000. Di ba, kaya naman yan eh. Di ba? Oo, pero dapat... pero kasi, di ba, pag isipin mo, baka din kasi, kung kabuuan, ang dami kasing pulis talaga din. Nare-realize ko ang dami pala talagang pulis. Pwede pala magtayo ng gym para sa pulis lang, no? Oo. Exclusive ng mga pulis, no? Parang dati, parang nasa isip ko, hindi ganun kadami ang pulis. Pero ang dami pala talaga pag nagsama-sama talaga sila. Well, anyways, Chika, may caller na tayo. Ay, talaga. Ikaw yung tinawagan niya. Talaga ba? May caller na agad tayo. Si ano yan? Kilala ko to, si Jessa. Tama? Hello, Jessa. Hello? Hi, good evening. Hello? Hi. Can you hear us like there's no tomorrow? Jessa. Hello? Ayan, narinig mo ako? Yes po. Yan. Si Jessa ay from Pasig, correct? Opo. Saan sa Pasig? Sa si Raimundo po. Si Raimundo. Rosario, Pasig. Oo. Alam namin to. Ikaw ay 42 years old. Anong pinagkakabalan mo sa buhay? Ngayon po wala. Pero I mean, ngayong linggo na to wala na po. Wala na trabaho. Opo. Okay. Nag-resign? Nag-endo? Na-terminate po ako. Ay, na-terminate ka. Opo. Nag-uwi ka ng stapler, no? Siguro, no, inuwi mo yung photocopying machine, no? Wow, Brad! Ang laki nun eh. Minsan eh. No, nakaka-amaze. Ako na-amaze ako sa mga bagay na ganyan. Photocopying machine, ang laki-laki niya. Anyway. Okay lang ba itanong? Ba't ka natanggal? May nakaaway ka? Wala po. Wala. Sumagot ka sa boss? Insubordination? Hindi ko lang po na-meet yung kailangan nila na grades for mock calls po namin. Call center. May mga ganun pala. Meron, Brad, may quota yan. Meron yan. Ang hirap May grade. Opo. May quota yan. Dati nag-call center ako. Quota, okay. We need to ask 65 questions per respondent. So dapat 65. So hindi yan sa bilang ng calls ng tao. Hindi. Every night, kailangan namin ng 11 na makumpleto yung 65 questions. Ito malapit. Bakit? Tinawagan kita. Unannounced, di ba? Surprise, tinawagan kita. Ngayon, tinanong kita ng tanong. Technically, question 65. Dami niyan, di ba? Correct. Binagsakan mo kasi ika-60th. Hindi yun counted. Hindi counted. Bad trip, di ba? Ganun. Grabe, no? Oo. Actually, kaya, di ba, walang halong biro. Ako, personally, sobrang bilib ko sa mga ganyan yung trabaho. Kasi,
Yung Marami pasensya, akong haba. Oo. At least yung man lang mahaba. Pasensya. Alis kahit yung man lang mahaba sa kanila, pero siguro naman meron talagang mahaba yung, di ba, yung bias. Hindi, saka marami akong tropa na nasa BPO industry, call center agents. Alam ko yung Sakripisyo. buhay. Kaya nga. So, anyway, so anong plano mo ngayon, Ate Jessa, mag-apply ulit, gano'n? Opo, actually nag-apply na ako. Naghihintay na lang po ako ng result. Pero by Monday pa daw po. Sige. Tiwala lang yan. Tiwala lang, puso lang. No? Tiwala lang. Pero parang bukod ba dyan, may dahilan kung bakit parang ang lungkot mo ngayong gabi? Parang ang lungkot mo. Malungkot ka nga ba? Malungkot po. Dahil ba yan sa tanggal o hindi, may ibang... Maraming factor na po. Naku po, ang daming factor. Sige ha. Try nating yan. Isa-isahin ang mga factors. Ano ang factor number 1? Bakit malungkot si Ate Jessa? Yung boyfriend ko po kasi ngayon. Nako! Talaga pag lalaki pinag-uusapan. Pag lalaki na pinag-uusapan. Lulungkot ang buhay ng mga babae, Brad. Bakit ba ganon? Akala ko ba dapat kapag pagmamahal ang pinag-uusapan, kala ko ba masaya dapat? Kala ko dapat kilig, di ba? Yung maiihi ka sa kilig. May mga tao nga, Brad, pag umiihi na lang kinikilig. Kaya nga parang feeling ko ako na lang din yun. O hindi excuse me. Diba? Bakit? Matagal na kayo ng boyfriend mo? Bago pa lang naman po, 1 year and 3 months po kami. Pero kasi noon pa, naging kami bago siya nagkaroon ng asawa at bago din po ako nagkaroon ng asawa. Okay. So, paano to? Hiwalay kayo sa kanya-kanya yung asawa? Nagtaksil ba kayo? Oo. Hindi ko nga din po alam kung ano na yung status namin. Hindi. Bakit naging kayo? May mga asawa kayo. Correct. Ang sabi po kasi niya nun sa akin, 7 years na silang hiwalay nung asawa Pero ikaw niya. nung time na maging kayo, hiwalay ka ba o hindi? Hiwalay po ako sa asawa. Okay. Alright. Okay lang yun. Honest mistake yun pag ganun, no? Pero hindi pala totoong hiwalay sila, ganun? Nakausap ko naman po yung asawa niya after yung na-discover ko po na magkasama pa sila sa iisang bahay. Okay. Nasabi naman ng asawa niya na nandun na lang siya, nagstay na lang siya dun sa bahay nila dahil may mga anak sila. Pero na wala na daw nangyayari sa kanila, para daw hindi na sila mag-asawa, para daw... May mga ganyan talaga ba, Chico? Marami na lang. Marami, pero hindi. Ibig mo sabihin kasi nakausap mo yung asawa? Nakausap ko po yung asawa, tinawagan po ako ng asawa niya. Inaway ka, hindi? Hindi po kami nag-away. Di ba? Kasi hindi siya inaway kasi ang dating nag-usap sila at pinaliwanag nung asawa na Huwag kang mag-alala. Yan. Nasa isang bahay lang kami pero wala nangyayari sa amin. May mga pagkakataon sabay ka mag-shower, gano'n. Pero yun lang kasi di ba yung tubig kasi namin mataas masyado. Di ba? So, conserve water. Shower together, di ba? Ganun. Pero wala naman, huwag kang mag-alala. Hindi naman sa amin yan. Pagka napapadikit sa kanon, ay, yakiyo, ganun. Ilan anak nila? 4 po. Okay. Okay. Sige, tuloy mo yung kwento mo na maintindihan ka namin. Tapos? Nung po kasi naging kami, sabi niya sa akin na hiwalay silang mag-asawa for 7 years na tapos po, hindi ko rin po alam na magkasama pa sila sa bahay. Tapos, iba din po yung address na binigay niya sa akin. So, hindi ko po alam yung totoong address niya. Na-discover ko nga lang po yon nung medyo na po kami, parang 6 months na po kami. Okay. Tapos po, may mga ngayon po, hindi ko po kasi maintindihan. Maraming beses po siya nakikipag-break sa akin. Dahil sabi niya, masyado daw akong clingy, masyado daw akong needy. Tapos para daw akong obsessed na sa kanya. Natotoo naman po kasi nga sa trabaho, kaya ako nawawala pag nag-aaway po kami. Wala po ako sa mood magtrabaho. Napapansin po ng mga boss ko din yon. Nandito damay ko daw po yung trabaho ko pag nag-aaway po kami. So, gano'n, no? Ayoko mag-call! Bad trip ako! Gano'n? Gano'n ka? May gano'n, no? Overbreak po ako. Hindi po ako bumabalik sa oras ng trabaho. Tapos hindi na po ako pumapasok. Kahit ako natanggalin talaga kita. Baka
Hindi ba gano'n, nag-break time lang, umuwi ka, sira ulo ka. Tanggalin talaga kita kahit Buti ako yan. sana kung katapat mo lang yung bahay ninyo, okay lang. Pero baka yan din, no? May connection dyan kung bakit ka ngayon na, natanggal. No? Kasi ganyan nga, sobrang halata. Oh, anyway. O tapos, Ngayon po, hindi ko na po kasi maintindihan kasi po parang ito po kasing ano lang, nung pong birthday niya, hiningian po niya ako ng pera. Magkano? Wala ka ng trabaho, nagbigay ka pa. Opo, hindi ko po masabi sa kanya na wala na po akong trabaho. Hindi kayo close, parang hindi niya malaman na wala kang trabaho. Kasi po nagagalit po siya sa akin pag daw wala daw akong parang pabago-bago daw yung isip ko, wala daw akong matagalan. Kaya hindi ko masabi sa kanya na wala ako uli dito sa trabaho ko na to. Gano'ng katagal na bang kayo? 1 year, 3 months 1 year, po. 3 months. Sa kailan trabaho ka sa 1 year, 3 months? Para masabi niyang wala kang tinatagalan. Mga 6 po. Wala ka talaga tinatagalan. oo nga. Ang pangit tignan niya sa resume, di ba? Oo nga, be. Bakit? Ate Jessa, 6 na trabaho sa loob ng 1 year. Ano mga kaso mo ba't nawawala ka sa trabaho? Kapag po nag-aaway po kami, ayoko na pong pumasok, ayoko na pong magtrabaho. Ganon. Ano yung unang trabahong inalisan mo? Puro call center lang naman po. Pati ilan lang call center sa Pilipinas, baka naman malibot mo yan. Mabad record ka sa lahat. Di ba wala ka namang applyan sunod? Oo nga. Ay, kakalat, di ba? Kakalat pa naman yan eh, yung mga ganyan. Oo. Okay, tapos? Papa Jackson, hindi ko na po kasi maintindihan kung saan po nanggagaling yung sakit. Hindi na po ako nakakatulog. Nag-stress eating na din po ako. Tapos po, parang araw-araw po ang binabantayan ko na lang po kung magte-text siya, kung tatawag siya. Tapos kung hindi po, ako po yung text ng text sa kanya. Tapos napaparanoid po ako, nai-insecure po ako. Bakit? Ba't nararamdaman niya? yan? Selos. Kasi magkasama sila sa bahay. Umalis po yung asawa niya last January para po magtrabaho. Saan nagpunta? Inatangan pa po ako nung asawa niya na magiging pamasahe niya papunta po dito sa Manila. Oo. Pala kayo. Nagbigay naman po ako. Magkano binigay mo? Pamasahe lang naman po, 700 po. Oo. Pagkatapos po nun, ito pong nga siya, bumalik daw po nung 28 po na mismong birthday niya. Nasabi ko po sana gusto ko maging magkasama kami. Pero dahil sabi niya, 50th birthday niya yon, gusto niyang i-celebrate. Kasama naman po yung mga kapatid niya. 50 anyos na si kuya. 50 na po siya. Okay. Tapos po, sabi niya, bago po siya mag-birthday, magkasama naman po kami. Pero, hindi ko po kasi alam naano lang po ako na parang okay, hindi ko po alam kung nagsisinungaling ako sa sarili ko na sabihin okay lang pag ako po yung gumagastos palagi sa aming dalawa. Para po lumabas kami, kailangan ako po yung magbabayad nung kakainin namin. Kung may pupuntahan kaming iba, ako pa rin po yung magbabayad. Tapos po pati pamasahe po niya, ibibigay ko pa din po sa kanya. Tapos po nun nga pong birthday niya, dahil magbe-birthday daw po siya, binigyan ko pa din po siya ng pera. Nagpadala pa po ako sa kanya ng pera. Tapos sabi po niya sa akin, tinanong ko po sa kanya kung binati ka na ba ng asawa mo. Sabi niya hindi, wala na akong pakailam doon. Hindi nga ako binabati. Yun po ang sabi niya, wag na nating pag-usapan. Yun po yung sinabi niya sa akin. So akala ko po totoo. Tapos? Pero meron po kasi ako, Papa Jackson, na na malakas po yung pakiramdam ko. Minsan di ako naniniwala sa pakiramdam. Pasensya na. Oo. Yung woman's instinct, kaya ko never ako naging believer niyan. Hindi yan instinct, observation yan. It's never an instinct. Lahat naman tayo may instinct. Oo, di ba? Woman's instinct. It's never better than men. Pero may observation kasi kayo. Mas matalim kayo dyan. O, tapos?
sinabi ko po sa kanya na nung araw na yon, hindi ko po maintindihan bakit parang bagabag na bagabag ako nung araw. Ang lalim, po na yun. bagabag ha? Gaba. Opo. Tapos po, Nakakapagpabagabag. sabi niya, wala naman daw. Tapos po, nung 29, ang ginawa ko po, tinawagan ko po yung number ng asawa niya. Tapos, sinabi nga po ang sumagot po, yung kaibigan ng asawa niya kasi sa kanya na raw yung SIM card na yun. Pero nakausap ko rin naman po yung asawa niya. Tapos, nagulat po ako kasi umiiyak yung asawa niya. Bakit? Naririnig ko po dahil, tapos kausap yung mga anak niya, tapos sumisigaw po sa background na malandi, ganun po. Ikaw daw. Opo. Hindi ba Tapos- totoo malandi ka? Kino-confirm ko lang ha. Baka Tanong pwede yun, ha? Tanong Anong yun. yun? Hindi ba totoo yun? Hindi ko na po alam. Hindi ko na po kasi alam kung ano po yung tama. Basta ang alam ko lang po na parang nag-i-invest po ako ng masyadong emotions po sa kanya. Walang masama sa pag-invest ng emotion pag may jowa ka. Actually, dapat ganun ang ginagawa. Pag may jowa ka, you really have to invest emotion. Now, the next question is, tama ba yung tao pinag-investan mo? Tuloy mo yung kwento mo. Sabi naman po niya noon na nag-uumpisa kami. Sabi niya, kapit lang ako, wag akong bibitew. May future kami. Hindi ba niya binasa yung lyrics lang sa kanta? Parang nga eh, Oo, no? di ba? Huwag kang bibitaw, kapit. Di ba? Christian Bautista, kumanta niyan eh. Tapos, Fairness, So, 50 yun years po, ako old, naman po, sabi nga niya, makulit daw ako kasi sa buong time po na kaming dalawa, araw-araw po, marami akong text, marami po akong tawag sa kanya. Hanggang, isa nga rin po sa naging dahilan ng gusto niya makipaghiwalay sa akin. Yung sabi niya, na nasasakal daw po siya sa akin, hindi na daw po siya makahinga. Yun po, tapos sabi niya meron daw akong anxiety disorder. bakit niya doktor siya para sabihin niya yan? Dinadiagnose ka ba niya? Yan, so parang lahat na lang na parang para po mula nung naging kami, kinakain ako ng insecurity na parang kailangan para po akong lagi nakikipagkumpetensya. Tapos parang minamaliit ko na yung sarili ko. Na-insecure ako pag may nakikita na akong ibang babae. Tapos paranoid na po ako. Kung ano-ano na, pag hindi na po niya nasagot yung phone, kung ano-ano na po yung naiisip ko na sinasabi ko po sa kanya. Halimbawa, ano yung masasabi mo sa kanya? Ano yung mga sinasabi mo pag nakaparating ka? Hoy, balete ka, balete! Ganun. Bakit? Kunin mo yung bata! Ganon. Balete yung bata. Ano mga sinasabi mo sa kanya? Sinasabi ko po sa kanya na nararamdaman ko po na may kasama siyang iba kasi minsan nagpapatay po siya ng phone. Baka na magpapatay ng phone siya, ayaw ka nang kausap kasi ang kulit mo, hindi kaya? Pwede. Kasi sabi ko naman sa kanya kung hindi ko siya tatawagan, hindi naman niya ako tatawagan. Kung hindi naman ko siya ite-text, hindi niya ako ite-text. Ate, ano ba talaga? Gusto ka ba niya o ayaw ka na niya? According to him, ha? Kasi wait lang, may pakiramdam kasi Kuya Chico na kayo na lang kasi pinipilit mo na lang at ayaw mo tanggapin na ayaw na niya. Oo. Yun ang pakiramdam ko eh. Ako nga, feeling ko hindi ka talaga niya gusto yung simula pa lang. Nangyari Feeling ko lang po yun ng January na sinabi nga niya sa akin. Pero, ito naman po, na parang sabi niya mag-cool off muna kami para makahinga naman siya. Kasi Siya, sabi niya, cool. minumura na daw siya ng mga kapatid niya. Yung po kasing isang kapatid niya, ninang namin sa kasal nung asawa ko po. Talagang isang barangay lang kayo doon. Small world. Pareho po kaming taga Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Siya, Talavera po kasi siya, pero ako po kasi dating taga Talavera, pero taga Cabanatuan na po ako ngayon. Okay, So yung sabi po niya na minumura na daw siya ng mga kapatid niya, ayaw daw niyang magalit sa kanya yung mga anak niya. Tapos kapag daw po
nalaman, tapos dinideny daw po niya ako. Pero kapag daw po nalaman ng mga kapatid niya, tapos kapag daw po nalaman ng asawa niya na nagte-text kami, na may communication kami, wag ko daw po siyang sisisihin. So ano ba talaga yung status nila mag-asawa? Hindi ko na po kasi uli nakausap yung asawa niya after po nung 28. After po nung 29 na sinabi na umiiyak po siya na sabi nga daw kasi sa kanya wala na silang communication. Sumama lang po talaga yung loob ko na parang punong-puno na po ako nitong last kasi nanghingi po siya sa akin ng pera before, after, tapos mismong birthday po niya. Tapos po, bigla siyang magugulat. Magkano yung pera? Magkano? 1,000, 1,500. Di ano yun? po, 3,500. Hindi ko naman compute eh. Hindi, 1,000 sa 500. Tama ba ako? 1,000, 1,000, Easy mode pa lang. 1,500. Oh, 3,500 tama. Kaya ko pa yan. 3,500. Okay. Can comprehend. Tapos po, bigla pong sa isang kwentuhan namin, ng isang araw, sinabi po niya sa akin na kailangan daw po ng pamasahe nung asawa niya na may kasamang kaibigan. Kasi parang may reunion daw po dito sa dahil dadating daw po yung mga kapatid. Okay. Samantalang sabi po niya sa akin, nanghihingi po siya uli ng pera dahil may plano naman siyang pumunta ng Bataan para dalawi naman po doon. Okay. Yung anak din, may dalawa pa po kasi siyang anak sa iba. So sabi ko, hindi ko po masabi sa kanya na wala na akong trabaho, wala na akong pera. Ako po, parang lahat na nung kasama ko sa bahay, inuutangan ko na ng pera. Pinapautang ka naman. Pinapautang naman po ako. Tapos nagsangla pa ako ng phone para lang may maibigay na pera sa kanya. Ba't ba kasi hindi mo sabihin? Tapos manghihingi lang pala sa kanya yung asawa niya na bibigyan daw niya ng pera. Tapos ang dinahilan po niya sa akin kasi daw para na lang daw umalis na dun sa bahay at hindi na nga daw po siya masyadong mapakali. Tapos po, ang napapansin ko lang po, hindi ko din po alam kung praning na naman ako. Dahil lagi po niya sa akin. Alam mo ate, kung lagi mo napapansin na baka praning ka, baka nga totoo. Na paranoid po ako. Hindi kaya? Pero teka lang, ate Jess, ba't di mo sinasabi? Ba't ayaw mong sabihin sa kanyang wala ka ng trabaho? Kasi po, napapansin ko, ine-entertain lang niya yung matagal na tawag ko po. Kapag po may kailangan siya sa akin. Well, pero pag po wala, halos ayaw po niya akong kausapin, lagi po siyang nagmamadali. Tapos lagi po niya akong pinagpapatayan ng phone. Diba? So takot ka, pag sinabi mo wala kang trabaho, hindi ka na niya kakausapin forever. Hindi po niya sa akin sinasabi ng diretso yun, pero yun po yung naiisip ko. Hindi, tsaka yun yung nangyayari, di ba? Hindi na po ako hindi ko na po makita eh. Ang alam ko lang po, ang bigat-bigat po nung nararamdaman ko. Na parang hindi ko na po alam kung ano yung tama. Ay, hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko. Pero mahal na mahal ko po kasi siya. Tapos gusto ko pong umasa na meron kaming forever. na magkakaroon kami ng future. Kasi po, graduate na yung dalawa niyang anak. Tapos yung isa daw, mag-a-abroad naman. Hindi na daw mag-aaral. Ang problema na lang niya, yung high school na niya na anak. Tapos may mga times po na inaaya ko siya na dito na lang siya mag-work para magkasama kami. Gusto mo ilipat niya yung buhay niya sa'yo? Ayaw naman po niya dahil sabi nga niya, hindi daw niya kayang isumpa siya ng mga kapatid niya. Tapos nitong huli, nasabi rin niya sa akin, bago po itong pagiging pagbabalikan namin, nung nanghingi siya sa akin ng space. Yung space ba may kasama 500 yung hingi niya? Okay po kasi kami ngayon. Okay kayo ngayong gabi? Wala po kasi siya ngayon. I mean, nasa Nueva Ecija po siya, tapos nandito ako. Pero ngayon po, wala siya. Wala, bihira lang po. Minsan dumadating pa yung times na
minsan in 2 months lang po kami nagkita. Mahal na mahal ko po kasi siya. Tapos para pong iniisip ko pa lang po na mawawala na siya. Parang hindi na po ako makahinga. Pero pag naman po kaming dalawa, parang hindi na healthy sa akin. Kasi po, apektado na po yung trabaho ko. May mga anak po akong umaasa sa akin. May anak ka ba? Opo. Ba't parang hindi ka kasal nanay, ate? Po? Ba't parang hindi ka kasal nanay? May anak ka pala. Oo, no? Which brings me to my question, kung dito sa kay kuya, nakakapagpadala ka at nakakapangutang, nakakapagsangla ka ng telepono, paano yung mga pangangailangan na anak mo, napoprovide mo ba bago ka Napoprovide ko po lahat. Tapos ito po, kaya naging Asan yung tatay ng mga anak mo? Po? Asan yung tatay ng mga anak mo? Yun nga po. Kasi po, may bahay po ako sa Nueva Ecija. Paano ka nagkabahay doon? Pag-ibig po. Talaga? Ba't yung pinsan ko, Bahay pala sa Pag-ibig, eh. nagkapag-ibig siya, parang nalugi yung negosyo niya. Ang yumaman yung jowa niya, nawalaan sa kanya lahat. Swerte-swerte sa pag-ibig. O tapos? Yan po, nung sabi po, kasi po, yung dati po nag-aalaga, kinuha ko pong yaya ng mga anak ko ay makakasama sa bahay. Nasaan yung anak mo, Nueva Ecija? Nabuntis po, nasa Nueva Ecija po sila. Okay. Bakit? Ngayon, sabi po niya sa akin na uuwi siya. Kung gusto ko, siya na lang ang magbabantay sa mga bata. Sa mga anak mo? Sa mga anak ko po. Okay. Dahil po kasi ng time na yun, magulo din po yung isip ko dahil nagkakatampuhan na po kami nitong... Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Po, Ilan anak mo? 3 pong mga lalaki. Okay. Sino nang nakakatampuhan mo? Sino? Yung mga? Yung boyfriend ko po ngayon, Okay, sige. pumayag po ako pero pinagpaalam ko pa rin po sa kanya kung okay lang ba sa kanya na pauwiin ko po doon yung tatay ng mga bata. Pumayag naman po siya. So ngayon po nando doon. Ngayon po, ito pong tatay ng mga anak ko, parang akala niya okay na kami, akala niya nagkabalikan na kami. Dahil pinabalik mo siya. Dahil pinabalik ko po siya. Alam mo, aakalain lang niya yan kung hindi mo nilinaw sa kanya na talagang para sa mga bata lang. So kasalanan mo yan. Hindi niya aakalain yan kung, di ba? Kaya lang po kasi may time po na umuwi po ako doon. May nangyayari sa inyong dati ng anak mo. Opo. Okay nga kayo. Alam ko ba rin yung panty mo hindi okay? Kasi kung hindi ko kilalabang ka Wag! Oo. Huwag mong tanggalin dyan! Pag di okay, di ba? Di sabihin, the fact na may nangyari sa inyo, ate, you cannot blame anybody, di ba? Especially yung tatay ng mga anak mo na isipin na okay kayo. Alam ba ng boyfriend mo na nakikipag-sex ka? Sex mo? Hindi po. Okay. Tapos nagkakaroon pa po ako ng comparison. Kung sino mas masarap? Nagko-compare po ako. Anong compare sa anong aspeto? Kunyari po, kung Sino mas wera? yung po kasing tatay ng mga anak ko, may naging problema po kami kasi siya naman po kasi dati yung masyadong seloso, siya po yung masyadong paranoid. Alam ba ng tatay ng anak mo na may jowa ka? Hindi rin? Ang alam po niya, wala na po kami. Ang galing mo, no? Kanya tinanong ko siya, Kuya Chico, kung totoo bang malandi siya. So ngayon nasagot na yung tanong. No? Tama ba ako? I guess. Yes. No? Tama ba, ate? Hindi ko po kasi alam dahil kasi po, Ate, soy. We can only solve the problem if you take accountability, di ba, to your stupid actions. Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo susungain kita, malapit ka lang sa akin. hindi ko po kasi makontrol yung emotions. Emotion natin nakipag-sex ka sa iba. Anong emotion dyan? Ligob yan, emotions. Pinag-compare ko nga po. Anong aspeto? Size? Amoy? Ano ba? Kasi po, ito pong tatay ng mga anak ko. Ang maganda naman po sa kanya, sobra pong maasikaso. Tapos, yun nga po, kahit nung nag-boyfriend po ako, sabi nga niya, napatawad po niya ako. Tapos, tapos siya po yung laging nakatawag, nakakumusta, kahit po ano pa po yung ginagawa niya, ano po siya talaga.
Ginagawa niya yan kasi alam niya wala kang ibang jowa. Diba? Kasi he is under the impression that he is the only guy in your life. Diba? Plus, nandun ka sa isang bahay, nasa isang bubong kayo na kung saan nandun yung mga anak ninyo at pag umuwi ka, naglalambingan kayo. Talagang iisipin niya yan. It gives him an impression na, di ba, okay kayo, nakikipagbalikan siya. Ganun yan kahit walang sinasabi, di ba? In English mo na sinabi ko, bro, social ka na naman. Aviso, no recomendado para niños menores. Ano yun? In Spanish ko. Pero mali. Pag mo na intindi. Di ba? Tama, di ba Kuya Chico? Tapos ito pong si boyfriend ko po ngayon, may napansin po kasi ako sa kanya na nung last February po kasi parang meron pong nakasave sa phone niya na code name lang. Tinawagan ko po tapos nalaman ko na Jenny yung pangalan. Para mo nalaman Jenny? Nakausap ko po yung babae. Hello, Rudy! Ay, sorry, si Jenny po ito. Okay, bye. Tapos binabang. Tapos, kasi po may mga text po akong nabasa. Sabi po nung babae, parang nakalimot ka na. Ganon po. Tapos nagtataka lang po ako. Kasi kung kaibigan lang po niya yan, bakit po kailangan code lang yung nakalagay sa phone niya? A2 po ang nakasulat sa phone niya. Ano na? A2? May A2, may A1. Oh, Brad, parang Super Trump ha? Nalaro mo yan? Oo, Super Trump. Oh, Super Trump. Tapos, So yun po, tinawagan ko po yun. Tapos sabi naman niya, wala daw yun. Kasi may asawa daw yun. Pero kasi alam ko po na sabi naman niya, mga fling lang niya dati, yung kahit may asawa o hiwalay sa asawa. Okay. So, ganun po. Tapos po, yun po yung kami, nag-hotel po kami. Tapos po, garage o ano? parang ang tagal namin hindi Tinatanong. nakita. Tapos sabi ko sa kanya, bakit parang ang lamig-lamig niya. Isa na akong bangkay. Tapos Sagutin po, ka ganun, tatakbo talaga. hindi po niya ako kinita ng 2 buwan na mahigit. Nung hindi po niya ako kinita ng 2 buwan, nakita po uli kami. Ito lang po uling bago siya mag-birthday. Tapos, nag-hotel po kami uli. Dito po. Tapos po, sabi ko parang ang lamig-lamig pa din po niya. Baka giniginaw. Tapos Kaya sabi lakas ko kasi po, na aircon kaya doon, no? Nakatuloy. Ba't mo alam? Hindi kasi, di ba kinuwento mo? Wow! Di ba nung nakaraabot, Thank di ba? you. Sabi mo, Brad, ang lamig ng aircon ko. Binuksan na yung kuya kagad. tapos, Kasi sabi niya, Sara, okay na po. parang iniisip ko kung ako ba yung may diferensya. Kasi sabi ko, hindi naman na din ako, hindi ako bata. Hindi ako maputi. Hindi ako maganda. Hindi ako sexy. So, parang hindi niya ako pinapansin. Wala nangyari sa inyo? Wala. Meron po, pero ako po yung nag-ano lang. Ikaw lang gumagalaw. Opo. Naiiyak. Tapos nasabi kong ganun, ano ba, parang ako lang ba yung na-excite? Kasi ang tagal naming hindi nagkita. Sabi mo. O meron ba siyang iba? Pero sabi naman po niya, pagod at puyat lang siya. Pero Baka nung nga. February po, pagod at puyat din po siya. Pero rapido. Hindi, para malaman natin yung difference. Kasi Chiko, ano yan habit na magjowa yan di ba? Mararamdaman nila kasi kung ginagawa nila palagi, they will know kung di ba? Kung may, di ba? May Kung difference. hindi yun yung normal, di ba? Tama ba ako, Jessa? Ano po yun? Anong ultimo kwento? Tuloy mo kwento mo. Sige, tapos? Yun po, parang sabi ko, pero kasi po, naalala ko po, nung nag-start kami, medyo ano pa naman po siya. Pero, Medyo. Where pa? pasensya na po. Bumaba Okay rin. na po ba? Sige lang, okay lang ma'am. Naintindihan ka namin. Bumaba rin ah.
Nung nag-start po kami, Sinti medyo ka ano ng pa bato. siya. Pero nga nito, sabi niya, talaga daw ganun lang siya na parang matanda na siya, hindi na niya iniisip yon. Marami kasi siyang iniintindi. Yung future ng mga anak niya, iniisip niya. Yung bahay nila, yung mga bills nila. So, ako naman po, parang medyo na ano naman ako, na parang napahiya naman ako, na parang hala, ako ba hindi nag-iisip ng bills? Ako ba hindi nag-iisip ng future ng mga anak ko? O ano ba, nakakapag-multitask lang ba talaga mga babae para maisip ko yung mga anak ko, maisip ko yung bayad ng bahay, maisip ko na yung budget ko dito, tapos maisip ko pa to? O may diferensya ako? Para pong ganun. Tapos po parang may pakiramdam po ako na nade-drain na po ako kasi parang hindi na po ako mapakali. Sobrang lakas po ng kaba ko. Talagang hindi na po ako halos makahinga pag hindi po niya nasasagot yung text ko, yung tawag ko. Tapos naalala ko po yung sinabi niya sa akin nga dati na clingy daw ako masyado. Masyado daw ako parang needy. Paranoid, insecure, selosa. Okay. Minsan naisip ko po na tama din naman siya. Kaya nga lang po, sabi ko, hindi naman ako dati ganito. Dati ako po yung galit na galit sa tatay ng mga anak ko. Kapag nag-iisip ng hindi maganda sa akin, galing lang naman ako ng trabaho. Yun nga din po yung dahilan kung bakit hiniwalayan ko siya. Anong tanong mo sa amin? Para maisa-isa natin. Magkano pong ibibigay ko? Lalaban pa po ba ako? Sino ka- Masistay pa po ba ako dito? Hindi na. Oo, for me it's a no. It's a no. Oo, Matagal ko magbuboto. pong pinlano yan eh. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Bakit I'll po? give you the first and very important reason. Alam mo kung bakit? Di ka naman honest eh. Kinagago mo naman sila eh. Hanggang ngayon nga, hindi nila alam na dalawa kinakasex mo eh. Tama? Tama ba? Pero kasi po, wala naman na po talaga akong pagmamahal dito sa... Ate, still, halimbawa, nakipagtalik yung boyfriend mo sa kakanto. Nahuli mo sa pedicab. Halimbawa, nadaanan mo. Real talk. Nadaanan mo yung jowa mo, kinakatalik sa pedicab, sa loob ng pedicab. Nahuli mo, sasabihin sa'yo, wala, hindi ko naman tumahal eh. Matutuwa ka? Matutuwa ka? Hindi po. Ikaw nga ate, di ba nakausap mo yung ex ng asawa mo para i-reassure ka, nagselos ka pa rin. Eh ikaw ate, nandun ka sa iisang bahay kasama ng ex mo, tatay ng mga anak mo, nakikipagtalik ka. Pero hindi naman po ako madalas umuwi dahil... Ate, nakikipagtalik, alam ba ng boyfriend mo na may kasaksang iba? Alam ba ng... Sagot, alam ba ng boyfriend mo na may kasaksang iba? Hindi po. Meron kang ganang maging praning, meron kang gana na magselos, ikaw ito nagtataksil? Alam mo ate, naintindihan kita Kuya Chico, di ba na nakakapraning nga naman pag boyfriend mo di sinasagot tawag. But in your entire story ate, sino ba ang nagsinungaling? Sino ba nagtaksil? Wala naman eh, ikaw ang maliban sa'yo eh. Nagsinungaling po siya sa akin na kasama niya yung asawa niya. Nagsinungaling siya sa akin na hindi umuwi yung asawa niya. Na Well, when you find out ate, sige, pagpalagay, di ba? When you found out, di ba, na nasa isang bahay pa sila, kipaghiwalay ka ba, di ba? Hindi. So, hindi mo na pwedeng gamitin yan against him. Kasi you had all the free will na makipaghiwalay, di mo ginawa. Alam ko po kasi hindi naman niya ako hahabulin eh. O pala naman eh, bakit ikaw makipaghiwalay? Ay naman pala. Oh. Kasi na po, gusto ko pa rin po sanang umasa na baka ano lang. Baka Ikaw ba talagang kaya mong aminin sa kanya nakikipagsex sa ex mo? Sagot. Ikaw ba kaya mong aminin nakikipagsex sa ex mo? Pero hindi din naman po. Sagutin mo yung tanong ko! Please answer the question. Gusto mo ba? Kaya mo ba aminin? Nakikipagsex ka sa ex mo, sa boyfriend mo, kaya mo ba aminin? Answer. Kaya mo?
Hindi po. Oh, pala eh. Now, what makes you have the right, di ba, to even insist sa isang relasyon ate na hindi mo kaya maging honest and yet you demand for it? Kasi po, ang dami ko na pong nagagawa para sa kanya. Ate, wala akong pakialam. Hindi na pinag-usapan. Ang pinag-usapan dito, nagtataksil ka sa kanya. Tama, mali? Mahal ko po siya eh. Saka tatay naman po din ng mga anak ko. So, pagtatay ng anak mo, ate, pwede ka makipag-sex kahit may boyfriend ka? So, halimbawa, yung lalaking yan, kasama niya sa isang bahay, yung tanin ng mga anak niya, pag nagtatalik sila, okay lang dapat sa'yo? Hindi po. Oh. So, what makes it okay for you at sa kanya hindi? Yan pa po. Hindi ko po kasi alam ngayon kung paano ko po sasabihin sa tatay ng mga anak ko na see? alis na po siya doon. Paano aalis? Ikada uuwi, binubad panty mo. Diba? Minsan po kasi minsan sa isang buwan lang Teka, po. bakit mo pa binabaliwala siya? Sabi ko ate, nakikipagtalik ka sa ex mo. Diba? Parang binabrush off mo lang. Ikaw tong praning, ikaw tong paranoid, ikaw tong silosa, ikaw tong tawag ng tawag. Ano bang dahilan bakit hindi ng tao kaya Chico? Kasi nagsiselos ka, di ba? Gusto ko lang po kasi parang wala po kasi kaming connection. Parang Kahit na ate, naintindihan mo pa sinasabi ko, nakikipagtalik ka sa ibang lalaki, meron kang boyfriend. kasi po ayaw na rin naman po niya kung ano. O di ba kayo maghiwalay ka? Eh, mahal ko po siya. O mahal mo bakit ka nakipagsex sa iba? May diferensya po ba ako? Tanga. Bobo, gago. Suntukin kayo mukha mo dyan eh. May diferensya po ba? Magmamaang-maangan ka? Kaya mo, kasi alam makinig ka nga muna, kaya mong i-assess, di ba? Praning po ako, paranoid po, kaya mo nga eh. Dapat nga doktor magsabi niyan eh. Siya po ang nagsabi sa akin nun eh. Di ba? O ako magsasabi sa'yo, malandi ka. Pagtalik sa ibang lalaki, tapos Papa Jackson, mahal na mahal ko po siya. hindi ako naniniwala. Sinungaling ka. Iniisip ko pa lang Ay, hindi. Mahal, nakikipagsiping ka sa iba. Bungol. Mahal? Iniisip ko pa lang po Ay, na hindi. mamawala siya eh. Parang hindi na po ako makahinga. Ay, hindi. Parang lahat po ng kondisyon niya. Pag sinabi niyang wag kang tatawag ng ganitong oras, hindi ko naman po siya ginagawa. Ate, ipagpalagay na natin na siya ay perfect. Pagpalagay na natin, ha? Perfect. Pero nakikipagtalik ka sa iba. At hindi mo sinasabi. You are having sex, di ba, with two guys. At the same time. Doon na lang tayo. Doon sa baboy na part, sa basic part. Wag na ibang aspeto. How dare you? Papa Jackson, mahal na mahal ko Wala po naniniwala siya. sa'yo. Tapos po gusto ko pong i-imagine din na nasabi ko malalagpasan namin to. Problema lang siya ngayon, mali lang siya ngayon. Pero Kaya mo bang aminin nakikipagsex ka sa iba? Sagot. Kaya mo bang aminin nakikipagtalik ka sa iba? Sagot. pwede ko pong sabihin sa kanya na pinilit ako. Yun ba yung totoo? Hindi po. Oh, sinungaling ka, di ba? Gusto mo relasyon? Gusto mo relasyon na kaya magsabi sa'yo ng totoo yung lalaki, pero ikaw, sinungaling ka? Gapos ka mukha mo eh. Gigigil ako sa'yo. Gagawa pa ng kwento sa tanga, oh. Sabihin ka mo, pinilit ako. Patiring ka, masubsob ka dyan eh. Pero Papa Jackson, mahal ko po siya. Tapos kanina Wala nga naniniwala, ate. Di ba? Yung jowa ko nakipag-sex sa iba, sabihin niya mahal niya ako, sapakin ko siya. Kasi Nakipagtalik ka sa iba, mahal mo ako? Pagod at puyat nga daw po siya. Ate, kahit na! Ang tanga mo kausap! Ang dalang tanga mo!
EI ka. Papa Jackson, ina-expect ko po kasi ang sasabihin niyo po sa akin. ako Makipaghiwalay. yung tama. Makipaghiwalay ka. Di ba? Because you cannot afford to be honest. Tumawag ka. Kung merong expectation, dapat ka tumawag. Alam mo pala eh. Ano ba gusto mong sabihin sa'yo? Ano ba katwira meron sa utak mo? Gigigil Akala ko mo. po kasi tama ako. Ay! Tapos siya po yung mali. Ako po yung... Ikaw na, panahon mo na. Ay! Wait! Gusto ko mag-split. Talaga ba? Hindi ko na po alam eh. Hindi ko na po... Parang hindi na po ako nakakapag-isip ng tama. Parang lahat puro emotional lang sa akin. Parang baka po totoo yung sinasabi niya na ano daw, obsession na daw. Oo, malamang nga, no? Kasi alam niyo po ba, pati yung toothbrush na ginamitan niya, pati yung toothpaste, Ano, inamoy-amoy mo? tinatabi ko po lahat. Oo nga. Baka nga. Hindi ko po alam kung paano po ako mag-start. Kasi parang, pag hindi ko po siya tinext, nagbibilang po ako Ate, ng teka nga oras. muna. Huwag nga tayo parang tanga dito mag-usap. You want to claim, ate, kasi pinipilit mo mahal na mahal mo siya eh. Wala kang naniniwala. Bakit ka makikipagtalik sa iba? Kung may mahal na mahal ka, madampian ka lang ng balat na ibang lalaki, nandidiri ka. May mahal ka eh. Diba? At hindi lang ito mahal kay Chico. It goes way beyond. Pagmamahal, obsessed ka, pero nakipagtalik ka sa iba? O, tsaka kahit idahilan mo na, Yeah. kasi tatay din naman po yan ng mga anak ko eh. Tatay nga anak mo, pero hindi na kayo kasi. At saka may boyfriend ka. May karelasyon ka. Dapat siya lang. So, di ba? Tapos Mali yung sinabi po justification. niya sa akin last, ng Hindi February. mo pinapakinggan kasi sabi namin, nag-uungkat ka ibang topic, no? Binabrush off mo yung topic eh. Hindi kasi ang nangyayari kasi Ate Jessa ganito, no? You are trying to tell us na sobrang mahal mo yung tong boyfriend mo na patay ka. 'Di ba? Maggagawa ka ng mga magsasabi ka ng mga eksena wherein mapapaniwala mo kami na oo nga, mahal na mahal. Ando na tayo eh, paranoid ka na eh, 'di ba? Paranoid ka sa kanya, 'di ba? Yung obsession mo siguro na ando na nga. Pero kasi hindi mo kasi kami magagawang mapaniwala na mahal ko po siya eh. Mahal na apat na mahal nga yung ginamit mo eh. Pero hindi eh. Kasi paano kami maniniwala? Ikaw na rin ang nagsabi. Diba na every time uuwi ka doon, or hindi man every time pero most of the time. Or kahit na isang beses lang, hindi nga isang beses eh. Diba may uuwi ka doon at may mangyayari. So hindi ito gawain ng isang tao na merong minamahal, no? Or babae, may mahal kang lalaki pero just colored. So ando na tayo, praning ka na sa dito sa boyfriend mo, halata naman di mo na kailangang i-justify yan. Pero to tell us na mahal mo siya, medyo doon tayo mahihirapan ng konti, di ba? Magpupunong braso tayo dito. Pero, di ba? Alam mo, hahantong to. Tapos ngayon, ang nakakatawang part kasi Ate Jessa, sinabi mo, akala ko po kasi ang sasabihin nyo sa akin, tama ako eh. Saang part? Sige nga, saang part ka tama? I mean, Na? kumbaga po sa parang tingin ko lang, parang, kumbaga sa story, ako yung bida, siya yung kontrabida. Ako yung masyadong nag-e-effort para sa kanya, tapos siya yung hindi niya binabalik sa akin yung effort sa kanyang pagmamahal na binibigay ko sa kanya. Bawi ka na, niloko mo eh. Tanga. Oo, sige. Sabihin natin sabihin natin sa part na 'yon, may mga check ka naman, no? Sabihin natin totoo 'yan. Pero para i-claim mo na ikaw lang talaga yung biktima dito, hindi pwede. Kasi kinakalimutan mo na nakikipag-sex ka sa ibang lalaki. 'Di ba? At 'di ba, niloloko mo yung boyfriend mo. So, paano natin i-justify na mahal ko po yung boyfriend ko pero niloloko ko po siya? Saan tayo hahanap ng diyan? Kasi Paano tayo magkakasundo wala doon? naman din po sa kanya. Feeling ko po,
parang magiging baliwala din naman sa kanya. Yun. Diba, pwede pa siguro na kwento mo ganyan, no? Wala. Kasi totoo naman, kahit naman ako tanungin mo hindi ka naman talaga mahal din nung boyfriend mo. Pero yun naman ang sabi po katotohanan. niya, mahal na daw po niya ako dahil tinexta po niya ako kanina dahil nagpatay siya ng phone. Sabi niya sa akin ganun, wag daw ako mag-isip ng masama. Kasama lang daw niya kasi yung dalawang anak naman niya. Meron ka bang karapatan na magselos? Nakikipagtalik ka sa iba? Actually, Pero masakit nga po kasing nararamdaman. Paano yung mararamdaman niya? Hindi nga niya alam nakikipagselos ka sa iba. try mo kayong sabihin, no? Papa Ano kaya? Jackson, alam mo ba, lalo na to nag-iisa na ako. Sagutin mo yung tinatanong na wala kang pakialam kung nag-iisa ka ate. Ang isipin magsisi ka kasi nakipagpapad ka ng paano sa lalaki. Gago. O di ba, Papa Jackson, kung hindi ko na siya uulitin, hindi ko na siya gagawin. It doesn't matter. Alam ba niya? Alam ba niya? Naging honest ka ba? Kung magiging... You demand transparency and honesty sa relasyon and yet you cannot do it. Kung magiging honest po ako sa kanya, Ano? Ano ba? magiging okay po ba kami? Hindi ako makapagsan. Hindi ko alam. Sabihin mo sa kanya nga kasi. Kaya nga 'di ba, kanina ka pa tinatanong ni Papa Jackson, kaya mo bang aminin? Aminin mo. Sabihin mo. Over coffee lang. Uy, alam mo ba nakipag-sex ako sa iba? Kasi wag nga daw ako mag-isip ng wag nga daw ako mag-isip ng masama. Mahal daw niya ako. Alam mo ate, madali naman kasing sabihin yan. Kahit ngayon pwede naming sabihin mahal ka namin eh. Ako hindi. Diba? Papa Jackson, may hirapan ka, pero kakayanin niyang sabihin niyo. Pero totoo ba yun? Hindi naman eh. Kasi nga, syempre, alam nung boyfriend mo na utu-utu ka kasi. Dali mong utuin. At patay na patay ka sa kanya, kaya... Paano po ako mag-start eh. Tapos parang lahat ng bagay sa akin ngayon parang palpak. Parang wala na po ako nagagawang tama. Parang wala pong nangyayaring tama sa akin eh. Parang parang punong-puno na ako na parang hindi ko na nga alam. Parang research pa ako. May pagre-research. May research. Alam mo, ako naniniwala akong alam mo naman, wag mong sabihin, hindi ko na po alam. Alam mo yan eh. Ayaw mo lang gawin kung ano yung tama. Pero alam mo yan. Pero kasi, 'di ba? Ano yung sagot diyan? Kasi nga ikaw na rin no, sa sarili mo na ring salita, no, patay na patay ka nga kasi dun sa ano. Hindi mo kayang mawala siya. 'Di ba? Ayaw ko na lang gamitin yung mahal kasi ayaw nga naming maniwala eh. Patay na patay ka lang. Paano po ako mag-start ng... Mag-start ka sa pagsabing, sorry, nakikipag-sex ako sa iba at kailangan na nating itigil to. Ganun. Gusto mo dramahan mo pa ng konti. Pero yun yung gagawin eh. Iiwanan po niya ako kasi matagal na niyang gustong mawala ako. O kaya nga, yun know, 'di ba? See? Yun yung pinagkaiba yung dalawa. Ikaw, nangangamatay ka diyan, nagkukumahog ka diyan para magstay siya sa buhay mo, pero siya hindi niya na din alam kung anong gagawin niya para mawala ka lang. Kulang na lang isako ka niya tapos iligaw ka. Sa C5. Sa C5. Bakit sa C5? Hindi ko alam. Sa may lindingan naman kaya. Para di ba? Pwede. Yun yung pinagkaiba yung dalawa, be. Pero takot po ako mag-isa eh. Ay. Talaga ba? Totoo po, takot po ako Takot ka mag-isa pero hindi ka takot makipag-sex sa ibang lalaki. Ay naku. Ang bagay yung sharp naman. Bakit ba? Tama. Ito kasi si Jessa eh. Wala eh. Sobra po yung insecurity ko po. Sa landi mo, sobra. Actually, nag-agree ako doon natin Jessa, no? Iba eh, ibang level. Ibang yung leveling ni Jessa. Diba? Wala namang tama talaga sa ginagawa mo eh. Kaya hindi ko nagigets eh. Akala ko po sasabihin nyo tama ako. Saan part? Wala naman. Diba? Kahit i-exclude, ilabas natin yung ilabas natin yung issue, yung pinakamalaking issue, no? Na niloloko mo yung boyfriend mo dahil nakikipagtali ka sa ibang lalaki. Wala naman ang tinama dun sa sitwasyon mo eh.
Pwedeng hindi sa ginagawa mo, yun sa ginagawa ng boyfriend mo. Yung relasyon ninyo mismo, hindi na tama eh. Ayaw na niya eh. Kasi di ba, oo, pinipilit, ayaw na nga niya. Sa una pa lang sinabi mo na yan eh. Pinipilit niyang mawala ka sa buhay niya. Ikaw lang tong pilit, di ba? Tapos hingi 500, 3.5, naka 3.5 na. Diba, kung nilibre mo na lang kami niyan, 3.5, malayo mararating niyan. Tapos Bakit po, na ba yun? hindi ko rin po maintindihan na parang yung pagising ko pa lang, hindi na po ako nakakatulog halos eh. Siyempre, gising mo pa lang, paano ka makakatulog? Di ba kahit ako din, pagkagising ko, hindi ako makakatulog. Napuputo lang po yung, ibig sabihin ko po, na parang, alam niyo po na, ang tingin ko po dun sa, Diba? imagine ko po agad yung asawa po niya, at takot po ako. Ano? Parang ang tingin Bakit ko ka po takot? sa Bakit ka nanay takot? Ba't ka daw takot? Kasi nga po, napapag-compare ko nga po yung mga ginagawa ko para sa kanya, tas yung parang ginagawa niya sa asawa niya. February po, na-hospital pa ako dahil sabi ko nga sa kanya, yun yung nasa imagination ko na. Nasabi ng doktor sa akin, psychiatrist daw po yung kailangan ko. Actually, Yun yung sasabihin ko. Yan na rin. Yan yung sunod kong sasabihin. Try to seek for a professional help, Jessa, kasi baka nga bombarded ka na ng mga yung mga iniisip mo. Diba? Kaya Hindi ko na po kasi alam yung gagawin ko eh. kami din naman, hindi namin Kasi na po eh, wala na nag-work wala akong trabaho. Tapos Alright, okay, stop. naluloko ko ng tao. Tapos pinagsisiksikan ko yung sarili ko dito na gusto kong papaniwalaan yung sarili kong mahal pa ako. Okay, stop. Stop ganito, We can easily tell you, ate, to go to a psychiatrist, di ba, and have yourself checked. Kaya lang, ate, alam mo kung anong mali dito. Alam mo lahat ng mali eh. Totoo. At, yun, doon ako nabubuisit eh. Pag nagpunta ka sa psychiatrist, sasabihin niya yung mali sa'yo. Correct. At ganun pa rin yan. It's within your free will na itama yung alam mong mali. Ganito yan. You cannot complain that you are wet when you are out in the rain and you are aware it's raining. Di ba? Ganun kasimple yan, ate. Hindi ka pwedeng, basa ako, umuulan. Di ba? Hindi nga po parang wala na nagpapasaya sa akin. Iba na siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin eh. Nakipagsasabi sa iba eh. Paano po ako? Hindi ka masaya nakipagsasabi sa iba? Di ba? Eh mga po kasi yung happiness na binibigay po niya sa akin, parang sa utak ko, inano ko na itong tao na po magpapasaya sa akin, wala nang kahit ano. Sige, mag-umpisa tayo sa ganda, ultimately, kami kay Chico, di ba, in unison will tell you, go have yourself checked. actually, makakatulong sa'yo yon. Kasi, di ba, may mga pwedeng i-suggest sa'yo, yung psychologist or psychiatrist, in a form of therapy, di ba, na kasi ako talaga, kami ni Papa Jackson, naniniwala talaga kami na with the way you talk, with the way you think, hindi mo, alam mo naman lahat eh. Aware ka sa lahat ng mga nangyayari. Alam mo yung tama, alam mo naman yung mali. Pero ini-insist mo lang na gawin yung mali kasi gusto mo lang. Kasi nga patay na patay ka lang doon kay kuya, hindi ko alam kung anong meron ba yun. Nasa kanya ba yung stone? Life stone? Yung bertud ng kagalingan. Diba? Diba? Paano po ako? Paano po ang gagawin ko? Paano ko po pipigilan yung... Alright, ganito gawin natin, Isasayin natin, Okay, ganito. Makipag-iwalay ka sa kanya. Tama sabi ni Kuya Chico, hindi na lang dahil niloko mo siya. Pero sana, bago ka makipag-iwalay, umamin ka sa kanya. I mean, he deserves to know that. He deserves to know that na niloko mo siya. Tinarantado mo, ginago mo. Alright? Pangalawa, ate, yun na lang yun, Kuya Chico, yung sinabi mo na, yun na lang ang dahilan. Kumbaga, niloko mo eh. Pangalawa, ate, talagang mo sarili, mahal na ba natin ng mga anak mo? Kung hindi, di ba, stop having sex with him. Kasi alam mo, malaking factor ni Chico sinabi niya na akala mo kasi ng tatay ng mga anak ko, okay kami. Hindi niya akalain na okay kayo, ate. Kung hindi mo siya binibigyan ng atmosphere Correct. na okay kayo. So nilalaro mo yung dalawang tao eh.
Di ba? Tapos ngayon, ito malupit na part. Dito ka gustong sampalin. Di ba? Nilalaro mo yung dalawang lalaki. Tapos here you are, crying on air, feeling like a victim. Tanga ka? Ikaw victim? Ikaw ito nanggagago? Kasi po, Papa Jack. Papa Jackson, narinig mo sinabi ko? Hindi mo, alam mo, pag ang sinasabi namin kay Chico, yung kasalanan mo na, binabrush off mo. Naging iba kang topic. Ayun na pa! Hindi ko na po kasi alam kung paano po yung kung ano po yung tamang isipin ko eh. Humanap ka ng trabaho, di ba ate? And please next time ate, when you have a job, di ba? And you have something, di ba yung mga baggages sa bahay, sa love life, iwanan mo muna ha. Pag punching mo ng ID mo ate, ibang tao ka muna kasi may trabaho ka eh. Alam mo, the company rule book ate, does not, di ba, does not accommodate ate yung bad mood natin kahit ba nabasa ka, lumubog sa tubig pa ulan ate, walang ganyan. You are, kasi ang totoo niya, maraming gagawa ng trabaho ng ano. Tapos ate, yung mga anak mo, sikasuhin mo. Correct. Grabe, no? Inaasikaso ko naman po sila pero hindi ko na po kasi talaga mahal din yung tatay nila. Tapos inaasikaso mo, but you are setting a very bad example to them. So, ina-advise niyo rin po ba ako na makikipagbalikan po ako sa tatay ng mga... Paano ko po siya paalisin sa bahay? Sabihin mo. Wala po siyang pupuntahan din. Hindi pa problema yun ate. Kung bahay mo naman yun eh. Tapos lalo na po ngayon na ayun, wala nga din po akong wala akong trabaho, tapos siya yung meron. Eh may ugali din po yun. Pagdating sa pera, gusto niya lahat may kapalit bago siya magbigay. Ang gulo-gulo ko po ba? Hindi, napakalandi mo. Magulo ka dyan. Hindi ka nga naniniwala ka na malandi ka eh. Doon ako napipigil ko kay Chico eh. Doon ako naiinis. Kasi naman Papa Jackson, siguro, pasensya ka na talaga. Siguro lang marami din akong na-meet na tao na pag nadinig mo yung kwento nila. Ate, wala tayong pakialam sa ibang tao. Kakausap namin. Nang tokwa naman buhay to. Papa Jackson, siya po yung happiness ko po. Hindi kanya happiness. Hindi kanya happiness. Ay, hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. Maniwala ka sa akin ate. Life can provide us with many more sources of happiness. Kaya Chico nga, akala niya yun din ang happiness niya. Actually. Di ba? O, nag-iwalay sila. Happy pa naman si Kaya Chico eh. Oo nga. Ang daming pwedeng happiness sa mundo. Kala mo lang yan. Diyan ka mali. Tsaka, ako I'm starting to worry dahil yung happiness mo parang, kasi di ba nanay ka nga eh. Hindi ba dapat kasama sa happiness mo yung mga anak mo? Pero parang pagdating sa kanila, hahapyaw ka lang, alagaan ko naman po sila. Sakto lang. It gives me an impression hindi mo sila mahal. Obligan mo sarili mo. Nabibigay ko naman po yung mga kailangan nila. Nakakapag-usap naman po kami yung mga bagay na hindi ko naman naranasan ng lumalaki. Ano makipag-iwalay? Tama na yan. Justify ka na justify. Makipag-iwalay ka na. Hindi ka mabuhay ng walang lalaki, ganun. Tsaka maraming lalaki kay Chico. Takot nga po akong mag-isa. Natatakot po ako kasi 42 na po ako. Oh. Natatakot po akong mag-isa. Natatakot din po akong walang makasama. Alam mo, hindi mo naman kinakailangang mag-isa. Tigilan mo lang yung pagiging paranoid mo. Tsaka yung kakatihan mo na rin. Paano Yun ko nga lang. po siya maiaalis? Sabon ka. Lolo. Sabu ka 2 times. po yung sipon ko. Ya, kadiri ka. Tapos natatawa po ako sa inyo. Kasalanan mo to eh. Sabon ka 2 times. Kasi pasensya ka na, para natatawa kasi ako dun sa tanong, hindi, paano ko po ba sisimulan? Paano ko po ba Kasi gagawin? po, Papa Jackson, Kuya Chico, ang totoo po kasi, yun nga po kakaiba po yung takot ko dun sa mag-isa. Para pong... Sino ba kasi ang may gusto mag-isa? Sino bang hindi natatakot na mag-isa? Lahat naman tayo eh.
Pero baka kami ganyan Ako lang naman po, gumising isang umaga na parang payapa lahat. Na gusto ko lang po na maging clear ako. Teka nga sa muna, tatay ng Jessa, mga bata. teka nga muna. You don't want to be alone, yeah? I get you, ate. Kung Jenny lang ako dito, diba, malamang lumabas na ako sa aking munting lampara at binigyan kita ng kapartner sa buhay na sinlandi mo din, no? Para tabla tayo. Para sakto buhay natin. Kaya lang, hindi na problema. Problema dito kasi, Jessa, diba, you don't want to be alone and yet you are not a deserving partner to anybody right now. Why? Because you cheat on them. Diba? Huwag kang mag-alala, ate. Life is always wise enough to give us. The universe can work and conspire, ate, to give us what we need in life if we deserve it. If you deserve it. Naniniwala ko dyan kay Chico. The universe will conspire to give us what we need when we deserve it. Eh ngayon, ate, deserving ka. Pag ginagago mo yung lalaki, may jowa ka, nagsiselos ka, kasi baka mamaya may ginagawa. Eh, ikaw, ate, nakikipagtalik ka sa iba. Paano yon? So, alam mo ang first step, bago ka hindi mag-isa, ayusin mo muna ang sarili mo. Correct. Diba? Itama mo, ate, yung mga bagay na dapat itama sa sarili mo. I mean, ano ba yung mga bagay na disiplina sa sarili? Pag babae ka, isa ka lang makikipagtalik, tanga. Diba? Pag weekend sa ex mo, pag weekday sa jowa mo, tanga. Twice lang naman pong nangyari. Yes, nagpagtalik ka pa rin sa iba. Anak ng po. Mumurahin na kita, kanina ka pa. Twice lang? Anak ng pumelo? Di ba? Pag may delikadesa ka, ate, madikitan ka lang ng balat ng ibang lalaki nang gagalaiti ka na. Ikaw dumalawa ka pa, hayop ka? Sure, ba? Di ba? Baka kung isa yung kay Chico, maniniwala ako na pilitan ka, dumalawa ka, tanga. Pero kasi Papa Jackson, Kuya Chico, meron din naman akong meron Had-had? din naman akong mga needs. Anak naman po. Usap ko. Ano ba to? Ano ba to? Sorry po. Gusto ko na mag-shave. Grabe. Ay nako. Ate Jessa ha. Naalala ko yung sinabi mo na nakaraan, hindi ko na alam kung kailan, di ba? The best help is self-help. At yun yung kailangan mo ngayon. Opo, tulungan niyo po ako paano ko nga po. Ay, ano mo, hindi kami ang makakatulong. Ikaw lang, di ba? We can only say so much. At siguro kahit mag-kumonsulta ka pa sa psychologist, psychiatrist, di ba? Kahit sa foreman, kung gusto mo. Saan? Sa foreman? Siguro po, ano lang po ako, pwede niyo po ba akong bigyan ng parang bullet points? Parang Wow, number bullet 1, Ano? number 2. May quiz? Kunin naman nila paper doon. May quiz? Kasi po, hindi ko po maintindihan talaga po parang parang Ganito, Jessa, ganito na lang gawin. First step, ate, huwag ka maniwalang hindi mo naintindihan. Correct. Kanina, naintindihan mo to, ate. Alam mo ba, sa tono ng pananalita natin, matalino kang tao. Totoo, no? Oo. Yun din yung... Nagkatanga-tangahan ka. Kanina pa. Oo. Ate, paubos na yung maliit na pasensya ko. Matalino kang tao, ate, naintindihan mo. Ang pinakamahirap, Kuya Chico, gisingin na tao, Yung nagkatanga-tangahan. nagtutulog-tulugan. Correct. Di ba? Yung mga yan, oo. Pinakamahirap tawaging tao yung nagbibingi-bingihan. At Totoo pinakamahirap kumbinsin na tao, yung nagkatanga-tangahan kagaya mo. Naintindihan mo ito, huwag tayo magbaang-baang, hindi mo ito naintindihan. Pwede bang hindi mo ito naintindihan? Pagtago pa lang sa amin, ang una sinabi mo yung mga maling alam mo sa buhay mo, na-analyze mo na nga kagad eh. Nakita mo na kung ano yung mali, tatawa mo na lang. Kasi naman po, isang linggo na rin po akong nakatulala dun sa Okay, ganun na lang gawin. Kuya Chico, ako, tapos na ako, nasabi ko na dapat gawin. Ano? Alam mo, may next step kami dito. Ultimate na to eh. Ano yan? Maghawak tayo ng kamay at magpapray na lang tayo. Ipagpasa Diyos na lang natin. Wala na naman Ako kandila ha. Ipagpasa Kayo na Diyos lang maghawak ng kamay. Ipagpasa Diyos na lang natin to, di ba? No. Maglo-Lord have mercy na lang tayo sa bawat isa. Ayaw makinig eh. Nakikinig po ako, Papa Jackson. Kung alam niyo lang po. Kung ate, hindi namin alam. Hindi namin marinig, ate. Kasi talagang... We don't really care if you will like us or not. After this, we don't really care. We do not really care. What we care about is that after this, ate, meron kang matutunan. Ano ba yun? Mag-umpisa ng panibago, fresh start, ate, nang mas matino ang pagkatao mo. Di ba?
Basic, ko nga wait po lang, makinig ka. Basic ate, di ba? When you are committed to a guy, don't have sex with another guy. Period. Di ba? Paano ko kakayanan, huwag ka mag-alala, pag nawala ka ng jowa, you will not evaporate. Oo nga. Pero doon po nakadepende yung ano ko, yung happiness ko po. Ay. Okay, thank you. Thanks, bye. Papa Jackson, pasensya na. Sige, sabihin mo lang sa akin kung paano ko matutunang kontrolin yung emotion ko, yung pag-iisip ko na gano'n, paano ko siya itatama, paano ko mag-uumpisa, paano ko paaalisin yung tatay ng mga anak ko na hindi siya babalik doon, tapos magbibigay siya ng suporta sa mga bata. Stop, isa-isahin natin. Paano ko Wait, kakayanin na hindi ko siya ate, isa-isahin natin. May sagot kami dyan, huwag kang mag-alala. Gagaling namin dito eh. Umpisa. Paano papaalisin yung tatay? Kausapin mo. Kunyari ka, Chico, ikaw yung tatay. Sige, mag-role play tayo. Tutulungan ka namin, ha? Tutulungan kami, ha? Gigil na ako, ha? Arte pa ako. Kunyari ko, Chico, ako yung Rudy. Ako si Rudy. Ako yung tatay. Ako si... Telma. Bakit? Jessa. Telma na lang. Telma, oh. Sige, sige, ako. So, halimbawa, ang ginagawa ko, naglaro akong break game. Huwag kang tumawa. Break game. Tetris. Ito na. May papasok ko na. Siguro. Okay na to. Rudy. Oh, bakit? Ano ba yun? Pwede ka bang makausap? Napasok ko na! Rudy? Rudy? Ay, ansya ka pala. Alam mo, ilang buwan ka na rin nakatira sa bahay na ito, pero hiwalay na tayo eh. May nangyari sa atin 2 beses, pero mali yun. Needs ko lang talaga. Ha? Wala nang ibang paraan para sabihin sa ito, pero I need my own personal space with my children. Ha? Pwede ka bang humanap na ibang matutuluyan? Bigyan kita ng 1 month. Okay, thanks, bye. Impake ka na, ha? Ganun. Alam mo bakit, Chico? Alam mo bakit? Kasi wala namang kailangan sabihin ng lalaki dahil hindi mo niya bahay yun eh. Correct. Diba? Ganun kasimple, diba? Wala naman talaga siyang... Alright, ganun kasimple. Pero kasi po, yung po tatay ng mga anak ko na yun, kahit po noon pag nagagalit po ako na tinataboy ko po siya dahil mayabang Ate, po ako. ganito na lang gawin natin, ha? Lahat ng papawi namin, meron ka pang kontra, ipagpapray ka na lang namin. God bless you. So, pasensya na sige po. Okay na. Okay na po Feeling ako ko, na kausapin ko po siya. Mag-insenso ka kaya sa bahay niyo, no? Paano ko Ayaw nila yan, yung mga insenso, na babahuan sila dyan, eh. Ano po ang gagawin ko para hindi na po ako maghihintay ng tawag, text niya? Ikaw na makipaghiwalay, call mo na. You have to accept the reality that you are not meant for each other. Diba? He cannot commit himself to you, period. Ate, ganun kasimple. He cannot commit himself to you. He cannot perform the duty of a full-time boyfriend. Diba? He's not honest to you. Diba? He treats you like a garbage. Correct. Diba? Inaano ka lang niya, tinatawagan ka lang niya pag gusto niya makausap ka, kakausapin ka lang niya pag meron siyang pangangailangan na may uutangin sa'yo, di ba? You don't deserve a guy like that. And on your part, ate, Jessa, you cheat on him, you have sex with another guy. And here you are stupidly telling us na, kasi may needs po ako eh. Gusto ko lang naman po maging honest sana para makakuha din sana ako ng honest na... Yung nga ate, maging honest ka. Pakilakas. Gusto ko lang pong maging honest sa inyo para makakuha din po ako ng honest na sagot kung ano yung dapat kong gawin kasi Wow, so yung utak ko eh. Parang pinaparatangan mo pa kami na hindi honest yung sinasabi namin. Hindi po, I mean kasi po nagsishare din po ako pero may mga bagay po kasi akong in-edit pag po nagsishare ako sa iba. Huwag mo i-edit. Alam mo, naging interesado ako doon. Ano kaya ni-edit Ano niya? ini-edit mo? Ano yun? Nag-photoshop ka, gano'n? Yung po sinabi ko sa inyo na tungkol doon sa tatay ng mga bata, hindi ko po sinasabi. Oh. Ate, huwag natin pag-usapan yung... Pero, alam mo, honest naman yung kwento mo eh. Diba? Honest naman yung kwento mo, maliwanag naman. Ang kaso mo, hindi mo ina-acknowledge yung mga mali. Diba? Ang ginagawa mo lang, gina-justify mo lang yung kung bakit mo ginawa yun, so and so. Pero diba, pagdating na dun sa may mali-mali, meron ka ng sagot agad. Honest naman yung kwento mo, diba? To be honest. Ewan ko lang kung ano pang tinatago mo. Pero, you know, speaking of being honest, to be honest, ang sagot lang naman talaga dyan, Jessa. Pero honest na lang. Nagustuhan mo ba yun? To be honest, Ate Jessa, yung boyfriend mo na patay ka at nangangamatay ka, di ba? Gagawin mo lahat
Meron pala ako isang paraan. Ano? Hindi po ba parang sumuko ako agad? Andun pala si Kuya Fer. Papaseminar kita kay Kuya Fer. Actually, meron dito. Pero kami dito ate, guidance counselor. Seminar yan. Si Kuya Seminar. Fer. 2.5 per hour Oo. nito. Baka pwedeng pakibayaran. Alis yan. mas mura kaysa dun sa 3.5 na parang wala lang. Diba? Ganun eh. Ano, kung diretsahan, hindi ka naman mahal niyan. Hindi mo rin mahal yan. Hindi ka mahal niyan at hindi mo rin siya ganun kamahal. Ha? Sabi po niya, mahal daw po niya ako. Halimbawa ate, sinabi kita maganda ka, maniniwala ka sa akin. Real talk. Ganda mo, kamukha mo si Nancy. Di ba? Kaya si Nancy sa Korea. Uy! Ano yung boom boom? Ano? Di ba? Sabi, ate, di ba sinabihan kita kamukha mo si Nancy, ang ganda mo, maniniwala ka sa akin? Sagot. Opo. Sagot. Opo. Oh, Ha? wow! Sumamain kaya kita ng ballpen. Tapos ikot-ikutin ko, no? Opo. Maniniwala ka? O, alam mo, Jessa, kamukha mo sila sa Soberano, maniniwala ka? Sagot. Sagutin mo ako. Maniniwala po. Grabe, napaka-uto-uto mo yun, no? O, basic example, napauto ka. Kaya Chico, sabihin ko kay Chico, napaka-macho na kay Chico, di ba? Kasing macho ni Piolo Pascual, maniniwala ka? Ayusin nyo, ha? Anong Maniniwala sagot? ka? Jessa? Nakasalalay dito yung... Ano mo? Paglawas mo ng kumpanya. Kasi yung HR nung papansukan mo, kilala ko. Ayusin mo yan. Diba? Papa Johnson, Kuya Chico, paano po ako mag-uumpisa? Hello? Paano po ako mag-uumpisa na... Umpisa mo ate sa paniniwala, di ba, that you don't really deserve, you don't really need another person to be happy in this world. Correct. And basic yan eh. You don't need, alam mo, makinig ka, you know, having a partner, di ba, magpapakasayan din sa Kuya Chico. Having a partner, ate, sa mundong ito, it's not really a requirement. It's actually an evolutionary trait. Mm-hmm. Di ba, that we multiply by having a partner. But it does not entail that for you to be happy, dapat meron kang partner sa buhay. It's wonderful to have someone if it happens naturally. That's called belonging, ate. So try to find the person, ate, that you can belong to and that person can belong to you. Yung hindi gaanong hassle, hindi gaanong stress. Yung someone that you could wake up with every single day of your life and claim na I'll be honest, diba, to this person and he can be honest sa akin din naman. Hindi ang daming tanong. If there are more questions other than possible answers, then maybe it's time to walk away. I rest my case. Ayoko na. Hirap ko kausap. Next. Pasensya na talagang. Gusto ko lang po malaman kung paano ko po kakayanin yung... Kaya mo yan. Wag ka. Tumambay ka dito sa booth gabi-gabi. Oo nga. We offer you the no? O para at least makakilala ka rin ng ibang tao. Kausapin mo sila isa-isa. Pati yung guard, kausapin mo rin. Ha? Ano po magkakagusto sa akin? Oo, yun yung problema mo din, no? Yun sa pag-iisip na wala na magkakagusto sa'yo. Sa bagay kung ganyan ka kakapraning, no? At alam nung lalaki na ganyan ka kapraning, wala talaga magkakagusto sa'yo. Yan din po yung sinabi niya sa akin nung una. Kung alam lang daw niya na ganito ako. Ate, alam mo, kahit kamukha na may ganyan, kung ganyan alam mo, iwanan kita. Totoo. Real talk tayo dito, ha? Kasi toxic ka masyado kausap, eh. Kasama sa buhay, di ba? At ito malapit na part, ha? Alam mo yan at di mo ginagawa ng paraan. Kasi nga po, pag po hindi na ako makahinga, parang feeling ko makakahinga lang po ako pag tinext ko na siya o nakausap ko na po siya. Parang bago ako pumasok, pag hindi ko nadidig yung boses niya, ayoko na pumasok. Feeling mo nga lang yun, pero try mong hindi gawin, hindi ka naman mamamatay. Pero hindi po ako makahinga. Makahinga ka. Makakahinga ka. Ang bakit? Bakit tinatakpan mo lang ilong mo? Hindi ka talaga makahinga. No, pag hindi ka... Naramdaman niyo na po ba yung sobrang bigat po ng dibdib niyo? Oo, naramdaman ko na. dibdib ko ang bigat eh. Yung Minsan po parang may pinakalang ko sa nakadagan. table, no? Ganyan, no? Ang bigat kasi. Eh, di Papa Shacks. Ba't mo kinakalang mo yun? Yung bubos mo sa lamesa? Eh, mabigat eh, di ba? Kuya Chico, Yes, anak.
Yes, Chico, yes, kasi bunso. ito pa. Po. Kasi nga, ang tingin ko talaga dun sa asawa niya, kung talagang yun pa rin ang mahal niya na nararamdaman ko, para siyang multo sa akin na malaking-malaking na higanting multo. Wow. Alam mo, ate, ano? Sabi ko nga mag-insenso ka nga. I-exaggerate niyo na po talaga kung Totoo. ganun ang tingin ko sa kanya. Sa Ate, iisip ko po, Jessa, we don't want to create any more damage to you. Please go see a doctor. Ano Alam mo, tayo? tama. Seryoso to, ate Seryoso Jessa, na to, ha? ate. Seryoso to, ha? Yeah. Please. Papa Jackson, kasi pag nilet go ko siya, hindi ba parang sumuko ako dun sa ghost na nakikita ko, sa monster na Ate, Huwag na may tayo mga pumunta taong sa dapat mga- isuko. May mga taong dapat suko talaga, di ba? Tsaka wag na tayo pumunta sa mga ghost na yun. Tagal. Pero kasi November yung ang tagal pa, nakikita ilang ko pang tuwing buwan. umaga. Ha? Yung po yung nakikita ko tuwing umaga, didilat ko yung mata ko. May ghost. Ay, Kasi, yung ex niya, kalaban mo. Opo, parang malaking teka, multo siya sa akin na teka kailangan muna. kong labanan. Ikaw ba, alam ba niya nakipagsex sa ex mo? Hindi po. Ayun, may ghost din, no? Hindi niya lang alam may ghost na. So, wag ka maarte, baka sampalin na kita, ha? Kanina ka pa, eh. Kasi iniisip ko kung nasa tamang May- pag-iisip ate, ba ako o may nakikita na ako na hindi nakikita ng iba. Baka actually. Baka Go nga. see a doctor. Before we create any more damage, ate. gano'n na lang, ano? Gano'n na lang, ate Jessa. Actually, seryoso yun, ha? Seryoso yun, ate. Go If see you a doctor. can, please. Go see a doctor. Gusto mo i-refer ka namin? Wala Ha? po akong pambayad sa kanila. Hindi ka may refer. Okay, sige, din wala rin ako dyan. Bye-bye. Okay. Maglalaro na lang ako dito. Ang bilis eh. Dito ako, paupo ka dito. Uy, balik ka dito, Brad. Diyan may pambayan na yung pinag-uusapan eh. Papa Jackson, Kuya Chico, umpisa na lang ako ng umpisa. Nakikita niyo po ba, 42 years old na ako. Umpisa pa ako ng umpisa na dapat sana. Kahit nasa nga 50, tamang pwede ka mag-umpisa ako. ulit eh. Para ka namang 12 years old, kaya okay lang. Natama na lahat ng mga nasa paligid ko na wala. Hindi ako, magaling lang akong mag-umpisa. Wala talaga akong pupuntahan. Hindi nga daw Oh, ako ate, wait. dito Oh, ng stop. lupot. Okay, there you go. That is the one thing that's wrong about you, ate. According to other people. Maliwanag, nasa harap natin yung mali. Diba? Kung alam mo yung mali, madali makita ko ang solusyon. Tama, mali. Alam mo yung mali eh. So ngayon, ate, baguhin mo yun. Huwag ka mag-umpisa, ituloy mo yung mga dapat ituloy. Diba? Para masisira po yung ulo ko eh. Nandun ako para masisira na yung ulo ko. May mga nakikita na ako eh. Go see a doctor. Alam mo ate, kami ni Kuya Chico, makinig ka mabuti ha. Kami ni Kuya Chico, ang kaya lang namin gawin is to make you realize that there's more to life other than having a boyfriend. Correct. Ang kaya lang namin gawin is to tell you ate that there's more to life other than tailing after a guy who cannot make you feel important. There's more to life ate. You can only ate appreciate other offers ng buhay ate if you go out ate and see the world, be happy. Have you traveled have you traveled enough ate? Hindi po. Go travel the world. Ako payo ko sa mga malungkot, yung mga gusto mo. Go travel the world and photograph the world. Paano po ako magte-travel? Wala nga po akong trabaho. Doon, yan, pagtrabahuan mo ngayon. Correct. Di ba? Meron ka naman kasi dapat trabaho eh. Pagtrabaho mo ngayon, di ba? Mag-set ka ng goal. Ano bang goal ko? Ang goal ko ay matravel ang buong Pilipinas muna. Di ba? Kasama ng mga anak ko. Paano ko gagawin yun? Di pwede maging magic yun sa magkatrabaho ako. At para makabuipon ako, having a work, having a job, huwag ako mag-over break. Kaya na ginagawa mo. Pag ang break time ay 1, di ba, 12 to 1 ate, huwag kang didiretso ng bahay hanggang 5. Oh. Kasi ginagawa niya eh. Huwag kang habang Michaels eh nakanganga ka dyan. Oo, di ba? So, alright? Opo. But we encourage you ate to go see a doctor. Alam mo, totoo lang ate, ako, ayoko maniwala na may nakikita ka, ano? I mean, that's part of your negative emotions eh. Alright? Magprangkahan tayo ngayon dito, Jess, ha? Wala kang nakikita. Alright? Wala kang nakikita. Kung ano man yung monster niya, that's a representation of your negative emotion. So, okay lang po talaga na pag-give up. Isang Kahit po ate, alam mo, ako. ang give up is not actually the right term. Alam mo kung anong right term? Ano po? Free yourself.
Palayaya mo ang sarili mo. Paano po kung tawagan niya ako? Paano pag hindi? Sagot. Nasanay na po ako, hindi niya ako tinatawagan. O di wala pala problema. Mampay, di ka pa pala tatawagan eh. Paano Saan mo nga po kinuha kung yung bigla paano niya kung naisip tawagan? na bakit hindi ko siya tinatawagan? Ha? Paano kung na-miss din niya ako? Hindi kanya Paano kung namiss. sabihin niya, yes, hindi na siya tumatawag. Woo! Kasi feeling ko gano'n. Yes, wala na yung makulit. Wala na yung aning. Ganun po kaya ang tingin niya sa akin? Feeling ko, teka, ita-text ko. Anong feeling mo? A. Diba, kailangan pa bang ganon? Hindi naman po. Sana lang po makaya ko. Kaya mo yan. Hindi ikaw yung tipo ng tao na sa dami ng mga nakausap namin, somehow alam namin kung nararamdaman namin kung sino yung lahat naman kakayanin eh. Pero ikaw, ano ka lang eh. Alam mo, ang galing mo artista. In fairness sa'yo, pwede ka magteatro. Kaya mo naman. Kaya mo. I-acknowledge mo lang kung ano yung talagang problema mo. Alam niya yung problema. Doon ka nabubuhis kanina pa eh. Alam mo naman. She knows exactly the problem kay Chico. Pag bunga niya ng usapan, alam niya, sinabi niya Yun, isa niya problema. Hindi na nga kailangang i-assess eh. Nilatag mo sa amin yung mga problema. Networking na lang sa gilid. Diba? Nilatag mo yung mga problema. Pagkatapos nun, ang ginawa mo lang ay ginastify mo na lang sa isa-isa. Diba? Paulit-ulit. Ano ginagawa? Hindi ka nag-networking dyan. Nanonood ka ng Nyorn. Hoy! Papasok ko to kay Jess nang sumaya siya. May needs pala ha. Oh, needs. Diba? Needs. Alam mo kaya Chico, alam mo napipigon ako. Kasi pag may tumatawag sa akin na sinabihan ako ng lalaki, nakipagtalik sa iba, nagawa ko lang po sa may needs ako. Gusto kong patayin talaga. Kaya gusto kong sampalin to si Jess eh. Ano, that just because you're a girl, di ba? You can get away with it? Dalatanggihan ka ng boyfriend mo? Tuhuri kay mukha mo eh. Gago ka ba? Para mga tuwira ng ganyan sa akin. May needs ako. Dahil katiri mo yung mismo. Diba? Oo. Jess, alam mo, gano'n na lang uuwi tayo dito sa ano eh. You have to help yourself. Wala iba makakatulong sa'yo. Ikaw lang. Pag po hindi na ako makahinga, kapag po... Opo. Hindi makahinga, wala ka namang hika eh. Hindi makahinga. Wala ka namang problema sa respiratory mo. Yun po kasi nararamdaman ko. Ba't ba ako tinatawanan? Seryoso naman ako dun ah. Hindi mo ibig sabihin kasi pag hika, nebulizer lang okay. Kaya nga oh. Yun lang naman yung alam ko na hihirapan huminga, yung may hika. At saka, yung kapatid ko nga may bronchial asthma with primary complex with cheese. Nahirapan ba siyang huminga? Sinabi ko niya, kuya, nahirapan ako huminga. Hindi naman. Pero minsan nahirapan siya huminga, dati. Gigising siya. Ganun. May monster So, hala, may dinosaur. Diba? Ikaw hindi naman eh. You are... May diferensya po talaga ako. Wala. Hindi namin alam. Praning po ako. Oh, well, yeah, that's true. Pwede, Insecure po diba? ako. You could say that. Insecure po ako. Paranoid po ako. May diferensya po ako. Alam mo, hindi namin mabibigay sa'yo lahat ng gusto mong sagot. Kasi feeling ko kaya naman to humahaba lang din dahil gusto mong makuha sa amin yung mga keyword ng mga bagay na gusto mong marinig. Pero dahil hindi mo naririnig yan, no? So, mahahaba lang to. Help yourself, Ate Jess. Totoo, no? There is more to life than having... Alam mo yung kay Chico. Than just having... Di ba? Bakit? Bago naman dumating yung lalaki na yan, masaya ka naman, di ba? Tama. Naging masaya ka naman eh. Tama. Siguro iba lang yung kasiyahan na nabigay niya pero naging masaya ka. Hindi pwedeng, noon bang hindi siya wala pa siya sa buhay mo, hindi ka makahinga? Nakakahinga po. Oh, naman pala. Kasi nga wala kang hika. Paglalabang ko tong hika na to ah. Diba? Wala ka naman hika eh. Oh, ngayon,
O dahil sinubukan mo naman, no, okay, tumagal ka kayo 1 year, 3 months, pero hindi naman okay. So, it's about time na puro ano lang puro kanigahan na lang to, na nahihirapan ka na lang and all. So, ibig sabihin, ito na yung mga bagay na magsasabi sa yung hindi ito para sa iyo. Hindi siya yung mahal, bla bla bla. Totoo, 'di ba? Paulit-ulit naman 'to, wala namang masama magmahal. Kung nagmamahal ka, di sige, be it. Pero tama, hindi yung tao, hindi tama no. So at pag hindi tama yung taong minamahal mo, nagiging mali na din yung ginagawa mo, 'di ba? Ganyan. Nagiging mali na, sinasabi mo hindi ka makahinga, nakakahinga ka naman. 'Di ba? Ano pong gagawin ko dun sa monster na nakikita ko? Mag-insenso ka nga. Ito na naman tayo. Magkano lang ang insenso? Mura lang, didikdikin mo lang 'yon, tapos magpapabaga ka lang. Ayaw nila niyan pangit yung apang-amoy nila dyan sa insenso. Hingi ka dyan sa punta ka sa simbahan malapit sa inyo. Kay Father, may insenso yun doon. Madami. Oo nga po, kasi Diba? Alam mo kaya, Chico, ayaw ko talagang patuloy yung monster. Ayaw ko talagang patuloy. Wala na. Alam mo yung gagawin ko po doon? you just created it, kung ano man yung monster na yan. So, paano po siya mawawala? Tawagin natin si Ultraman. Sino? Si Ultraman. Ang laki na yung Ultraman, no? In fairness. Oo, parang siyang malaking langaw. Kapag Kuya Chico, masyado siyang magiging masaya kapag nawala ako. Uy, magiging masaya ka naman, eventually. Totoo. Magiging Ano naman? masaya. O diba? O, anong mali doon, diba? Pag nawala ka, magiging masaya. Pa-doktor ka na nga lang. Matapos ka. Ayaw makinig. sige na nga. Sorry po. Sorry, ate. I mean, you know what, ate? I feel bad that we feel, I feel bad that we are failing to you. Diba? With you, ate, miserably. We are failing, ate. I used to think, Chico, we give good advice to people. But we are failing miserably tonight. Kasi ayaw makinig eh. Look, ate, kung alam mo, kung kausap ka namin at nagmamaang-maang ka sa problema, baka nga may problema talaga. Yung kayo pa yung iisip na problema. Hindi eh. Pag umpisa, parang tawag natin, ikaw nagsabi sa amin kung ano problema mo. Diba? It's difficult to complain that when you are, diba, that you are wet when you are out in the rain. May ganun kasimple ang buhay, ate. Alam mo, umuula, magpayong ka. Ay, alam mo yung problema, ate. Dapat, andali na solusyon. Ganun kasimple ang buhay. Now, ate, we have presented to you solutions, ate, left and right kanina pa. And here you are, ate. Bibigyan mo kami ng tanong na mahirap sagutin. Paano yung monster? Paano nga naman yung monster? Ano ang sagot namin sa'yo? Diba? Tama naman kay Chico, may monster. Tawag si Ultraman. Tapos. Ang luma ng pusa, Ultraman. Sino bang bagong hero ngayon? Hindi ko nga alam eh. Si ano nga, si Thanos. Hindi yun hero? Cesar Montanos? Tapos na paano ko naririnig pa rin na Cesar ako ngayon? Montanos. Ate mo, pag pag-usapan yung mga bagay na na hindi naman ano pag hindi? Alam mo oo nga, mag-change ka ng career, no? Writer, ganun. Feeling ko, magbo-boom ang career mo. Diba? Doon lang tayo sa kung ano yung makatotohanan. Ito yung parang tanga. Actually. Pasensya na po talaga. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa amin. Pinabayuan ka Parang namin. punong-puno lang po kasi talaga yung utak ko, yung ano ko parang Alam mo kung bakit punong-puno utak mo, Jessang? Alam mo kung bakit? Bakit po? Mali yung tao sa buhay mo. Mali yung tao eh. You cry, you go crazy over a wrong person. Mali yung tao, ate. Imagine mo po nakatagpo ka ng tamang tao sa ganyan mo mahalin. Din sarap ng mundo. Feel ko ibang klaseng kwento yung naririnig namin. Oo. Siguro naiihi ka sa kilig, mga ganun. Hindi ka rin makahinga pero sa ibang paraan. Bakit na naman? Tinatawa namin yung mga advice ko, no? Anong klase ka? What kind are you? What kind of you? What kind of you? Hindi ako marunong mag-English. Kasi naman, si Jason. Eto, Maraming salamat po. may payo dito. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Ano po? Dapat makompleto niyo yung stones. Ang hirap niyan, ha? Ano po? Ang hirap, dapat na makumpleto mo yung stones, di ba? Stone po Gallstones, kidney stone. Ano ba yung mga stone? Hindi ko alam. Kidney stone? Ang powerful siguro. Mga stones po talaga. Di ba? Pebbles. Pebbles. Pebbles! Mr. Fu. Wala, alam mo kahit magsama-sama kaming mga DJ dito sa Opo, hindi po, buong umaano lang Pilipinas. po ako, pakikinggan ko naman po kayo. Naghahanap lang po ako ngayon kung saan ko po kukuha. Alam mo, ganito Ate Jessa, no? Ang kailangan mong pakinggan yung sarili mo. Yun.
Mali po ang ituturo sa akin pag pinakinggan ko yung sarili ko. Sabi ko, oo nga, mali. Erase. Huwag mong pakinggan ng sarili Tinan mo. mo ha. Tinan mo, Jess, sa ganyan kakatalino na isip mo yun ha. So huwag ka magtanga-tangahan, di ba? Alam mo yun. Naku ka? Hindi ko nga alam kung paano ko po siya kakayanin. Yun lang po. Hindi ko po alam kung saan nakukuha ng lakas ng loob. Hindi yan nasasagot. Di ba? Malalaman mo lang yan pag naandun ka na, pag kinaya mo na. Sinubukan ko po kasi na ng 2 days eh. Pero ako din po yung sumuko eh. Hindi kasi yan makukuha ng 2 days, te. Yung 2 days, di ba? Nung niloko niya ako, 2 days, iniyak ko lang yun, 2 days. Actually, 4 days eh. Hindi 5. Hindi, 1 week. Wow, talaga? Siguro, di ba? Tapos unti-unti yan nawawala. So 2 days, imposible yan. Di ba? Kakayanin ko po. Kaya yan. Kaya mo yan. Dapat mong kayanin. Yes! Woo! Yeah! Ow! Di ko yan. Iyak po ako. Pero thank you Ako very din. much po. Muntik na kita talaga sa mga kain kanina, mahal. We wanna hear you say sorry, thank you, and goodbye. Just sa walang kwenta ng lalaki na yan. Game. Game. Sabihin ko po sa kanya, So, sabi mo siya. sorry and You say sorry sa mga nagawa mamali. Say thank you sa mga nagawa niya for you. And say goodbye. Dali. babe ko. Naiyak na po ako eh. Okay lang. Sabi din naman eh. Babe ko. Sorry kung di ko na kayang lumaban. Sorry kung puno na ako. Sorry kung hindi ko na matutupad yung sinabi ko sa'yo kahit anong mangyari. Kahit itapon mo pa ako, andito pa rin ako. Sorry kung masyado akong paranoid sa'yo. Natatakot kasi akong mawala ka. Sorry kung clingy ako. Sorry kung needy ako kasi ikaw yung happiness ko. Sorry sa ginawa ko na may nangyari sa amin ng tatay ng mga anak ko. Sorry kung hindi rin ako naging mabuting girlfriend sa'yo. Sorry din kung namumura ka ng mga kapatid mo dahil sa akin. Babe ko. Thank you sa mga magagandang memories. Palagi kayong maaalala. Thank you na ikaw ang naging source ng happiness ko. Thank you sa pag-stay mo. Kahit napipilitan ka na lang. Thank you din sa mga pagsasinungaling mo. Kasi gusto kong isipin na ayaw mo pa rin akong masaktan. Importante pa rin sa'yo yung nararamdaman ko. Thank you dun sa mga time na pinupuntahan mo pa ako. Thank you dun sa mga time na ikaw pa nagbabayad ng mga kinakain natin. Goodbye na babe ko. Namimiss kita. Papasaktan ko yung Chico, sorry. Kailangan ko po ng tissue. Tesyo! Sa damit mo na lang muna. Lalabahan mo naman yun. Madilaw ba?
yung suot, no? Ano mga trabaho ko lang? Ako, pag gusto kong tumulong, tinatabla niyo ako, ah. Ano ang tutulong sa Madilaw ba? Hindi, kung, di ba, parang hindi halata. Ay, nako, Jessa. Ano, we hope na by letting you do that, no? At sana masundan mo na, no? Diyan ka na magsimula, no? Kasi we cannot tell you everything. Hindi namin pwedeng sabihin sa'yo step by step no, kung anong gagawin mo. Pero ang dami mong tanong, you have so many questions in life. Pero the answers should not come that quick, no? May mga ganyan klaseng tanong. Yung, kahit sino kausapin mo, hindi niya mag-provide yung mga sagot dyan. Only time could tell, di ba? Things will fall into their proper places. At pag nangyari yun, that's when everything will make sense. Di ba? At doon mo na lang ma-realize na, okay. Di ba? You know, after all, ako naniniwala ako na kaya ka, isa sa mga rason kung bakit ka malungkot ngayon is for you to be more happier, no? More na happier pa in the future. And I want you to look forward to that. At mangyayari yun, kung susundin mo nga, di ba, yung sabi ni Papa Jackson, the best help is press 1. Self-help? Ha? Self-help. Nagbago na ba? Press 1. Di ba? Remember, nakalimutan. For not so best help, press 2. Di ba? Ayan. Di ba? Nakakatawa ka. Yung mga bagay, kailangan mo yan, di ba? You need to help yourself na naman to keep your sanity. And really, you don't have to face your problems alone. Akala mo lang kasi mag-isa. You have, siguro, yung anak mo, andyan. Diba? Yung family mo. At siguro naman kung hindi masama ugali mo, you have your friends around you. Diba? Wala pa akong friends eh. Oh. Start looking for one. Diba? Correct. Lumabas, makipagkilala ka dyan. Maglakad ka dito sa may Emerald Avenue, madami dyan. Hindi na ubusan ng tao dyan. Diba? Opo, Pero lahat yan, di ba? Na-realize mo ba, lahat nung effort, no? Lahat ng mga hakbang na gagawin mo para matulungan ka o para makatulong sa'yo, ikaw ang gagawa, di ba? You do not expect na gagawin ko yan para sa'yo. Ikaw ang problema yan. Di ba? Pero kung isang pindot lang kaya kong gawin yan, hindi gagawin namin ni Papa Jackson. Magunahan pa kami sa pagpindot. Magsampalan pa kami. Ako nga di ba? Magaganunan kami. Pero hindi namin. Masakit lang po kasi talaga sa loob. Pero opo. Masasakit pa yan pag pinagpatulong mo yan. Pero kapag, tanggapin mo na, matutuhan mo na, na i-free mo yung sarili mo, mas makakahinga ka ng mas maluwag. Yung para ka naglagay ng Vicks sa ilong ng isang kahon, gano'n. Ganun kaluwag. Diba? Opo, nagpapaalam na po ako sa kanya. Oo, try to let go of that thing, no, na akala mo best na sa buhay mo. Kasi pag ni-let go mo yan, that's the only time, no, na magkakaroon ka ng chance to pick up something better. Opo. Ganun ang buhay. Masasaktan Diba? lang po ako kapag alam ko masaya siya. Ay, naku. Wala ako. Ako nga, akala ko talaga di ba? I-relate ko na. Bakit? Ako nga, akala ko nga okay kami. Pero akala ko lang pala yun. Pero hindi pala. Tapos akala ko hindi na naman makaka-recover. Di ba? Ako nga, nakayanan ko, ikaw pa ba? Kaya mo yan. Nagkaroon din po ba kayo ng pain? Naka-experience Hindi po ba naman, kayo nagkaroon lang ako hadhad. Pero nagamot ko naman. Nagamot ko naman. Ang kadiri nung nagkaroon ako. Diba? Alam mo, mas lumawak yung mundo ko nung natutuhan ko mag-let go. Diba? Mas minahal ko yung sarili ko. Diba? Totoo pala yun, ano? Mas makikita mo yung importance mo na, nga pala ako nagagaganito, no, kadiri. Yak, kaya mo yan. Hindi kami naniniwala hindi mo kaya at hindi mo alam. Yakang-yaka mo yan. Opo, kakayanin ko po. Correct. Maraming salamat po. Dapat. Maraming salamat, Jessa, ha? Salamat din po. Thank you very much po. Bye. Bye. Bye-bye po. Wala na siya. When will our eyes meet? In fairness talaga dun sa quote na yun, nakakatulong sa marami na akong patotoo na
sinesend sa akin. Kaya Chico, ang galing talaga nung nung quotation na katulong sa buhay. The best help is press 1. Grabe. For not so best help, press 2. Iba talaga yung nagawa. So na-realize ko, Nung ginawa ko system na to, ganun. oo. Grabe. Oo, dati hindi ako umiinom. Nung uminom ako nito, hala, parang lumala siya. Diba? Kung saan na ako nagpatingin. Pero hindi nila malaman ang sakit ko. Nung nagpatingin ako sa doktor, ay wala pala talaga akong sakit. Yung mga ganyang... Ewan ko ba? Ayop ka. Bakit pa? Bumati nga muna tayo. Hi, nako. Teka lang, ito. Speaking of bati, unahin ko na. Batiin ko lang, ha? Ang napakaganda at napakabait na dermatologist na si Doktora Zaza Limkangko. Ang sosyal ang pangalan, di ba? Chinese ba ang Limkang, ano? Chinese ba? Doktora Zaza Limkangko. Ang sosyal ang pangalan, no? Of Healthway Market. Si Doc Zaza. Sosyal ang pangalan. Unique. Zaza. Hello to Chris Labirinto. Mabati naman, listening all the way from Baguio City, sabi ni Chris Labirinto. Hello po. Hello. Maligayang bati. Iba na bati ko, nakalimutan ko na, nawala niya. Kanino kay Chico, may nagsumbong sa akin. Bakit daw? Na isang Grab driver. Ay, ako din. Sa akin din. Nabasa ko rin yan. No, pinadala niya yung audio. Yung audio hindi, pero Pinadala niya sa akin. pero binasa ko. Tapos ayun. At sabi niya, nasa same building daw tayo nung Same sinusumbong niya. building, oo. Pero nasungitan siya ng isang DJ. Pagpasensya mo na, kuya. Siguro, di ba, maybe she Malay is mo, just having diba? a bad day. Yung mga panahon na yun. Pero at least, di ba, kay kuya, no, baka kung nakikinig ka, you kept your cool at yun yung importante doon, di ba? Hindi na nagkaroon ng away. At sabi pa nga niya towards the end, di ba, nag-thank you pa siya. Oh, yung same Nag-thank you pa siya and all. And ang galing mo, di ba? Ang galing mo sa part na yun. At di ba, keep it up. Di ba? Kasi hindi lang siguro yan siya yung ma-encounter mo na pwedeng bad trip at masungitan ka, mataasan ka ng boses. Marami pa siguro yan, di ba? Pero ang pinakamahalaga dyan yung paano ka magre-react. Sabi nga ng best friend ko, cooler heads will prevail. Yung si Romero, no, ang galing niya diyan sa Best friend ko. yung pag-cool lang, yung no, parang di Cooler heads will prevail, sabi niya sa akin. diba? Totoo din, alam mo naman ang koya mo, Checo, diba? Minsan yung PC ko talaga alam mo yun, Gadangkal lang. hindi talaga ako pinakain ng nanay ko ng pasensya nung bata ako talaga. Pero alam mo, nung pag tumatanda ka, na-realize ko na di ba? Wala palang mapapala kung laging mainit ang ulo mo. Kagabi lang may hinarang akong Kagabi may binalagbagan akong bus sa EDSA. Pininahan kami, Brad. Pawi ako Ang with my... hilig nilang ganyan, no? Pawi ako with my daughter. Napakahilig nila. Pininahan ako ng bus, along EDSA, pakanan ako ng Buendia. So binalagbag ko ang sakit sa gitna ng daan at pinuntahan ko si kay driver. Sabi ko, salbahe ka, papatayin mo kami. Babalik ako sa kotse ko. Sabi ng daughter ko, bakit? Sabi ko, anak, alam mo, pag ganyan kasi, I'm saving lives. Sabi niya, bakit? Kasi ako, ang kaya ko lang sabihin sa driver na namina sa akin, salbahe ka. Paano pag may baril? Correct. Di ba? Totoo yan. Totoo yan. At least matapik mo siya ng kaunti na, ay, may magagalit pala pag ginawa ko to. Yung matatauan sila minsan, yung gano'n, yung matitigil sila na para silang binuhusan ng tubig. Paano, ako din may ganyan dito naman sa EDSA, yung ang hilig nilang pinahang kang gano'n, yung, alam mo yung senses ko, lahat kumawala sa feeling ko magta-transform ako into Phoenix. Pero kaya Chico, nag-sorry naman siguro yung driver kagabi. So, at least buti naman, di ba? Ako talaga nung sabi ko, ginawa ko, pinipinahan ko din siya, di ba? Ang tapang ko yung bus pinipinahan ko, tapos nakabusina ako ng walang humpay, yung naggumagawa ko eksena, tapos lahat ng mga pasahero nakatingin na sa akin na gano'n. Pero tapos na-realize ko, malilate pala ako, sige na, bye. So, ang tagal namin nagpinahan doon sa may kanan, di ba? May di ba, may nga doon, MMDA. Di pagka nakakuha kami ng eksena, di papaliwanag ko bakit. Pero dahil malilate na ako, di bye na. Di na lang. Sa mga bus drivers, konti ingat naman. Ano lagi kasi ng mga bus ninyo di ba? Kaya ang tapang nyo, di ba? Pero ang dami nyong sakay, yung buhay nila nakasalalay sa inyo. Di ba? Wag naman sana, pero buti kung may mangyari, kayo lang. Di ba? Kayo lang yung mapahamak, di okay lang. Kasalanan nyo yun. May Pero nag-aantay. may madadamay, ayusin nyo, no?
So yung kasi mga pangga, sa mga ano po, meron po kasing nagsumbong sa amin. Ako kanina nagsumbong sa akin. Nagpapaalayin ako ng gulong kanina, nagpapa-wheel balance ako. Kasi yung kamiting ko si Noemi, na late alas 3 ang usapan, 6 dumating eh. Hey. Hindi kasi kay Chico, nagsumbong sa akin na may isang DJ siya na isakay. Correct. Sinabihan siya ng DJ, hindi ba ako kilala, sikat akong DJ. Gano'n daw siya. ganung linya, May no? ganun linya. Bakit ako di man ako nagagagano? Pero sikat ka, di ba? Naman ako. Pero wag na lang napansinin ko. Diba, hindi Yan. man dapat ganun. Hindi naman talaga dapat. Sabihin ko lang, excuse me. Pero congrats kaya, kudos to you. Ang galing nung ginawa mo, actually. Ang galing ng ginawa mo. Tsaka mga pagkain mo, yung ginawa mo, di ba? Kasi ang ginawa niya, pinost pa niya. Wag na i-post. Okay? Kaya mo na. Oo, kasi tama na eh. No, ay, wag mo nang hayaan na ma-post pa. Ito na lang, no, sa mga may ganyan, no, kaysa nababad trip kayo at naapektuhan yung trabaho nyo. Ganito na lang. Ganito na lang isipin nyo, ha. Gayahin nyo ako. Isipin nyo lang, mamamatay din yan. Hindi yan naabot ng 200 years. 200 years. Oo, ha. Kaya na lang, kaya pag ako bigay na pipikon, mamamatay ka rin. Hindi ka abot 200 years. Tapos kakalma na ako. Pati ikaw, di ka nahabot. Ako din naman eh. Di ba? Pare-pareho naman. Pero baka mauna siya. Pero hindi ko alam. Gano'n na lang. Kaysa magkagulo. Kasi dati ako ganyan eh. Alam mo naman ako. Yung pasensya ko. Mas maikli pa sa ko. Sa bias ko. Tama na pala natin ang kanta. Kasi yung bias ko maikli lang. Yung mabati mamaya ng iba mga pangga. 7212429, 7212429. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.